Mang Mando? Gulat na bulala si Gabriel nang makita ang pulubing matandang madalas siya nakikita sa labas ng restaurant. Ngumiti siya ng may pait. Kamusta ka na? Hindi kita nakita sa restaurant kaya hinanap kita. Bumakas ang lungkot sa mukha ng lalaki nang pagngiti niya iyon na pabuntong hininga siya. Pwede mo ba kaming samahan ng kaibigan ko? Kaya nandito ako para sa bagay na yon. Niya sa binata. Iyon po bang laging nanlilibre sa inyo ng lomi sa labas ng restaurant? Nito. Tumango siya at ngumiti. Kung wala ka nang gagawin, pwede bang magpasama sa'yo, iho? Kaagad itong tumango. Na hindi man lang ito nagdalawang isip. Namangha ito nang dalhin niya ito sa isang mamahaling sasakyan. Panay ang pagpapasalamat nito kay Diego na para sa mga kabutihang ginawa kuno ni Diego para sa kanya. Napapangiti na lamang siya sapagkat hindi pa naman talaga alam ni Gabriel ang totoo. Dumating sila sa malaking bahay. Natigilan si Gabriel na mapagtantong bahay iyon ni Trisha. Iho, malaking pasasalamat ko at dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Nagpapasalamat ako at nakilala at naging parte ka ng restaurant namin. Ngunit nang lingunin niya si Gabriel ay bakas ang pagtataka sa mga mata nito. Halatang naguguluhan ito sa mga narinig niya. Ako, si Amando Revamonte. O tawagin mo na lang ako sa nakasanayan mong Mang Mando. Namilog ang mga mata ni Gabriel sa nalaman. Ngayon niya na gustong magpakilala kay Gabriel dahil ito na ang tamang oras para doon. Kung ganon, kayo hong may-ari ng restaurant na. Hindi na natapos si Gabriel ang sasabihin at nakapatakip ito sa bibig. Oo, iho. Ako nga. At ako rin ang ama ni Trisha. Ngunit hindi pa nakahuma sa pagkakagulat si Gabriel nang isang bulto ng lalaking biglang pumasok sa bulwagan ng bahay. Si Brian. Hindi nila ito inimbitahan pero heto ang lalaki at walang kaabog-abog na pumarada sa harapan nila. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Nagnanakaw ba kayo? Buliw ni Brian sabay turo sa kanilang dalawa ni Gabriel. Galit na nakatingin lamang siya kay Brian. Sumagot kayo. Naku, mabuti na lang at dumating ako. Nasaan ang mga maids dito? Bakit nakapasok kayo? Tinuro sila ni Brian na animoy siya ang amo ng mansyon na yon. Kaya hindi na siya nakapagpigil at tinanggal niya na ang wig niya at ang bigote. Nang matagal na ang nilagay niya sa mukha, ay saka lang siya nakilala ni Brian. Hindi ito nakakilos matapos nitong malaman ng totoo. Tito? Kayo pala ang... Ako nga, Brian. Ngayon mo sabihin kung sinong magnanakaw ang pinagsasasabi mo. Putol niya sa sasabihin ng lalaki. Kung may tao mang magnanakaw sa bahay na to, hindi kami yon. Kundi ikaw, Brian. Patuloy niya at sinenyasan ng mga tauhan na dalhin ang mga katibayan sa harap ni Brian. Naglapag ng file si Diego, ang katiwala ni Amando. Matapos ipakilala ng anak ni Amando na si Trisha ang boyfriend, ay kaagad niyang hinalungkat ang background ng lalaki. Maayos ang background niya, sir. Wala naman po akong nakalap na hindi magandang bagay patungkol sa kanya. Ani Diego. Tumangu-tangu siya habang pinagbubuklat ang mga folders na laman ng mga tungkol kay Brian na boyfriend ng kanyang anak. Wala nga itong masamang reputasyon sa trabaho nito at maging sa pamilya. At mabubuti rin naman ang parehong teachers ng mga magulang. Sa kasamaang palad, ay wala nang parehong magulang nito at mag-isa na lang. Kaya lang kahit ganon ang nalaman niya, ay parang hindi siya kumbinsido. Tila kakaiba pa rin ang nararamdaman niya para sa Brian na iyon. Tila may mga bagay itong tinatago. Gusto niya lang maniguro, lalo na't mahal na mahal ito ng anak niya. Kaya nakapagdesisyon siyang magkunwaring pulubi isang araw.
Talaga po bang kailangan yung gawin ito, sir? Hindi niyo naman po kailangang umabot pa sa ganito eh. Nag-aalangan si Diego na hayaan na lang si Amando na gagawin ng malaman ng gusto niyang magkunwaring pulube. Para sa anak ko. Gagawin ko ang lahat. Kailangan kong malaman ang tunay na pagkatao ng Brian na yon. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo magtiwala, Diego. Aniya at nakangiting binalingan ng katiwala. Napabuntong hininga na lamang si Diego. Alam naman ng lalaki na hindi na talaga mapipigilan si Amando oras sa magdesisyon nito. Sige, naalis na ako. Tsaka bumaba na si Amando mula sa sasakyan. Napatigil siya nang makita ang malaking restaurant nila. Ngayon ay si Brian ang manager ng naturang restaurant nila. Ang anak niya ang naging manager doon noong una, ngunit nang dumating ang boyfriend nito, ay ang boyfriend na rin ng anak ang naging manager doon. Malaki kaagad ang naging tiwala ng kanyang anak sa lalaking yon. Marumi ang damit niya at sinadya niya gawing malagkit ang buhok niya upang mas convincing ang kanyang pagpapanggap. Papalapit pa lang siya sa restaurant ay sumalubong kaagad sa kanya ang isang waitress na nakamusangot. Bawal mamalimos dito. May mga kumakain sa loob. Baka mawalan kami ng customer. Umalis na po kayo. Taboy ng waitress. Hindi siya ganito kung tratuhin ng mga empleyado noon. Noong may maayos pa siyang kasuotan at hindi ganito ang itsura niya. Halos mag-agawan pa nga ang mga waitress sa tuwing darating siya. Pero ngayon, kakaiba ang trato ng mga ito sa kanya. Nagugutom ako. Gusto ko sanang kumain, iha. Kahit ipagtabuyan na siya ay nagawa niya pa rin makiusap sa babae. Sa iba po kayo, huwag kayo dito. Iritadong sambit naman ito. Hanggang sa nakita niya si Brian na papunta sa pinto. Kaagad itong lumapit sa kanila. Kahit papaano ay nabuhayan siya ng loob. Akala niya ay babaliwalaan lang siya ni Brian. Iho, nagugutom ako. Pasensya na kung lumapit ako rito. Aniya na may namumungay na mga mata. Binalingan nito ang waitress. Ibigay mo yung supot na nasa kusina. Natigilan siya nang marinig iyon. Ibig sabihin, ay nagkamali siya ng inakala sa lalaki. Mabuti naman pala talaga ito. Ilang saglit ay dumating ang babae, dala ang supot na may nakatatak pa ng pangalan ng restaurant nila. Binigay iyon ni Brian sa kanya tsaka tumalikod. Salamat iho, malaking bagay na ito. Pahabol niya pang sabi. Kaya lang, nang buksan niya ang supot ay nakita niyang may amag na ang laman niyon. Natigilan siya. Akala niya ay maayos pang pagkaing binigay sa kanya. Pero sira na palang mga yon. Huwag niyo na akong kainin yan, sira na pong isang yan. Bulalas ng binatang dumating. Kaagad na binawi ng binatang dumating ang supot mula sa kamay niya at agad na inilayo iyon sa kanya. Masisira pong tiyan niyo rito. Panis na at mula pa sa basurahan ng supot na to. Patuloy pa nito. Ngunit narinig ni Brian ang sinabi ng binata kung kaya't nagalit na bumalik si Brian. Anong pinagsasasabi mo, Gabriel? Sabay bawi ni Brian sa supot at ibinalik kay Amando. Hayaan mo siyang kainin yan. Total pulubi naman yan. Sanay yan sa pagkain ng mga tira-tira sa basurahan. Buti nga't may binibigay pa tayo sa kanya eh. Pero kailangan niya ng matinong pagkain. Hindi mo naman pwedeng bigyan siya ng ganyan. Giit naman ni Gabriel. Iritadong nagtagis ang bagang ni Brian sa narinig kay Gabriel. Nagmamarunong ka na sa akin ngayon? Mahal ang mga pagkain sa restaurant na to. Hindi niya deserve ang mga ganon. Ayos na yan sa kanyang mga pagkain ganyan. Tsaka, umalis ka na at huwag ka nang makialam. Dinuro ni Brian si Gabriel bago umalis at iwan sila roon. Napaatras si Gabriel at sinundan ng iritadong tingin si Brian. Nang mawala si Brian ay saka naman binalingan ni Gabriel ang matanda. Tara ho, sumama po kayo sa akin. May alam po akong karinderya na malapit lang dito. Doon na lang po muna tayo kumain. Pagpasensya niyo na lang po ang manager namin ha. Sana po hindi niyo dibdibin ang mga sinabi niya.
Ani Gabriel na nakangiti. Naku, hindi naman iho, ayos lang sa akin. Salamat nga pala sa tulong mo ha. Tsaka tawagin mo akong Mang Mando. Niya kay Gabriel. Sige po Mang Mando, tara na po, doon po tayo. Sigurado akong gutom na po kayo. Ni Gabriel at inilalayan ang matanda. Hindi lubos akalain ni Amando na tama ngang kutob niya sa boyfriend ni Trisha. Talagang hindi nga maganda ang pag-uugali ng lalaking iyon. Hindi siya nagsisisi na sinubukan niyang magpanggap na pulube. Kung hindi niya ginawa iyon, ay tsak na habang buhay nang aakalain nilang mabuti nga si Brian. Napatitig naman si Amando sa binatang tumulong sa kanya. Kahit papaano ay natuwa siya sa binatang kasama ngayon. Sana kaugali na lamang ng boyfriend ng kanyang anak si Gabriel. Sana kasing bait ni Gabriel ang Brian na yon. Napabuntong hininga na lamang siya. Kumain na po kayo habang mainit-init pa. Ni Gabriel habang binibigyan siya ng kutsara. Salamat iho. Niya ulit at lumiti. Nagustuhan niya ang lugaw na tinawag ni Gabriel na goto. Matapos silang kumain ay nakita niya ang ilang barya lamang ang meron ng pitaka ng binata. Nag-guilty siya ngunit hindi niya naman pwedeng bayaran at baka mabuko siya. Ipinangako niya na balang araw ang matutulungan niya rin ang lalaki. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang mismo ugali ng isang tao sa pamamagitan ng mga background check na yan. Hindi ako nagsisisi na ginawa kong paraan na yon para makilates ang Brian na yon, Diego. Ngayon ko napatunayan na talagang hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Ni Amando at napabuntong hininga. Nalulungkot maging si Diego sa nalaman. Hindi inaasahan ng tauhan na hindi pala lahat ng identity ng lalaki ay malalaman nila sa pag-iimbestiga lamang. Mukhang magaling si Brian sa pagkukunwari, kung kaya't kahit sino ay iisipin talagang mabuti ang lalaki. Pero mahal na mahal siya ng anak ko. Hindi ko alam kung paano itong ipapaliwanag kay Trisha. Kaya naisip kong bigyan ng tsansa si Brian. Baka maaari pa naman siyang magbago. Kahit para kay Amando ay sapat ng pinakita ni Brian upang ayawan nito, ay bibigyan niya pa rin ng tsansa ang lalaki alang-alang sa kanyang anak. Nandito lang po ako kung kailangan niyo ng tulong sa mga plano niyo. Handa po akong umalalay, Senyor Amando. Ani Diego na nagbitiw pa ng magaang ngiti sa amo. Malaki na itulong ni Amando sa pamilya ni Diego, lalo na noong nangangailangan ng tulong pinansyal ang nag-iisa nitong anak. Matagal na ring tauhan ni Amando ang lalaki, kung kaya't alam ni Amando na higit sa lahat, talagang isa si Diego na maaari niyang mapagkakatiwalaan. 3 araw lamang nagdaan na bumalik si Amando bilang Mang Amando sa restaurant niya. Katulad ng dati ay isa na namang matapobreng waitress ang sumalubong sa kanya. Kaya lang, ang hindi niya inaasahan ay mismong si Brian ang nagbitiw ng masasamang mga salita sa kanya. Bakit ba kasi pabalik-balik ka dito? Hindi naman to ampunan na pwede mong araw-arawin. Isa pa, mamahaling restaurant tong nilalapitan mo, Manong. Baliw ni Brian sa kanya. Gusto ko lang namang makahingi ng kaunting. Hay nako, magtigil ka na. Hindi ang restaurant namin ang dapat mong lapitan. Tsaka, kompleto ka naman sa kamay at paa. Hindi ka rin bulag. Bakit hindi ka magtrabaho nang hindi ka panay palimos dyan sa daan? Putol ni Brian sa mga sasabihin niya pa sana. Pagkatapos ay pinagsarahan na siya ng pinto. Ilang saglit lang ay dumating ang isang binatang gulat na gulat. Mang Mando? Ani Gabriel. Ngumiti siya na may pait sa lalaki. Pasensya na, humingi ulit ako kaya lang. Hay nako, yung mga yan talaga. Tara po, sama ko po kayo sa akin sa kainan. Yaya nito sa kanya. Kaya lang baka malate ka na. Nag-aalala niyang tugon. Lumitiling si Gabriel. May 30 minutes pa po ako. Inagahan ko lang po talagang pagpasok ngayon. Kaya sumama na siya kay Gabriel. Katulad ng dati, iilang barya lamang ang nakikita niya sa petaka ni Gabriel. Ngunit kahit hindi naman talaga ganong kalaki ang perang meron ito, ay nagagawa pa rin siya nitong ilibre sa kainan ng ganoon. Kung ikukumpara kay Brian,
Di hamak na mas mabuti itong si Gabriel, kahit na hindi naman ganong kataas ang estado nito sa buhay. Pasok na po ako, baka malate po ako. Ayos na po ba kayo rito, Mang Mando? Ani na Gabriel at ready nang umalis. Oo, ayos na ako, iho. Maraming salamat sa tulong mo ha, nabusog talaga ako. Ani at ngumiti sa lalaki. Natanaw niya itong nagmamadaling tumakbo pabalik sa restaurant. Ilang saglit ay pumarada ang mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada. Nang bumaba ang bintana niyon, ay sumungaw si Diego. Kung kaya't umalis na siya sa kinauupuan at nagtungo sa kanyang sasakyan. Napabuntong hininga na naman siya sa pagkakataong yun. Kung sana kaya niya lang baguhin ang nararamdaman ng kanyang anak para sa Brian na yon. Dumaan tayo sa kondo ko at magbibihis ako. Aniya kay Diego. Kapag busy siya at pagod na ay may kondo siya upang doon magpahinga. Kinuha niya iyon noong magsimulang magdalaga si Trisha. Matapos niya magbihis doon ay umuwi na rin agad siya kinagabihan. Kaya lang nagulat siya nang maabutan si Brian sa sala nila. Kausap nito ang kanyang anak. Nakangiti ang lalaki sa anak niya at mukhang masayang mga pinag-uusapan. Huli na bago siya napansin ng mga ito. Papa! Masayang sambit ni Trisha at kaagad na tumayo upang yakapin siya. Good evening, Iha. How's your day? Aniya sa anak sa malambing na boses. Ayos lang, Papa. How's yours naman po? Ngumiti siya. Good. Pagkatapos, ay bumaling siya kay Brian. Mahiyaing ngiti ang binitiwan nito. Kung umasta ay animoy hindi makabasag pinggan. Samantalang halos sakta naman siya nito kanina sa restaurant dahil sa inis. Tumangulang siya kay Brian at seryoso ang tingin. Wala siyang balak na ngitian nito. Wala siyang gana kung para lang kay Brian. Uuwi rin kaagad siya ngayon pa. Dumaan lang siya para bigyan ako ng mga flowers. Ani siya sabay kunyapit sa braso ni Brian. Tumangu-tangu siya at binalingan ng sala na may mga bagong bulaklak na nakadisplay. Yes po. Hindi ko lang kasi kayang matulog ngayon nang hindi nakikita itong anak ninyo. Namiss ko kaagad siya. Ani Brian sabay kabig naman sa anak niya. Si Trisha naman ay kaagad na pinamulahan. Masayang-masaya ang anak niya noong ihatid niya ito ng nobyo sa may gate. Inintay niya na lamang ang anak sa may main door. Mahal na mahal mo ang lalaking yon. Nakikita ako sa mga mata mo. Aniya kay Trisha nang makabalik na ito. Nahihiya naman tumango ang kanyang anak. Ngunit imbes na matuwa sa pag-aamin nito ay nasasaktan siya para kay Trisha. Natitiyak niyang hindi mabuting ideya na kasama ng anak niya ang lalaking yon. Mabait siya sa akin pa. Tsaka sweet din siya. Kaya nga agad ko siyang nagustuhan eh. Pagkukwento ni Trisha habang nakatingin sa labas. Animoy tinatanaw nito ang binata sa malayo. May kalambutan siyang nakita sa mga mata ng anak. Ramdam niya ang pagmamahal doon. Kaya nga pakiramdam niya, masasaktan niya ang anak kapag sinubukan niyang sabihin ang katotohanan tungkol kay Brian. Masaya ka bang kasama siya, anak? Aniya na may panibugho sa kalooban. Tumango ang anak at ngumiti ng may gaan. Nagbitiw naman siya ng mapait na ngiti rito. Natigilan si Gabriel nang matanaw ang pagpasok ni Trisha. Ang anak na may-ari ng restaurant ang pinagtatrabahuan niya ngayon. Tila tumigil ang mundo niya nang masilayan ang ganda ng babae. Noon pa man ay crush niya na talaga si Trisha. Isa rin ito sa dahilan kaya siya nag-apply bilang janitor sa restaurant na to. Natauhan lamang siya nang bigla na lang sumulpot ang boyfriend nitong si Brian. Mabilis itong hinalikan ng babae sa labi at nakita niya kung papaano ngumiti si Trisha. Kita ang pagmamahal sa mga ito. Lalo na nang masilayan si Brian. Tama. Hindi naman talaga siyang pinunta ni Trisha roon kundi ang boyfriend nitong siyang manager din nila sa restaurant na yon. Sana nga siya na lang ang pinunta ng babae. Kaya lang, yan na yata ang pinaka-imposibleng mangyari sa buong buhay niya. Ilang taon na rin ang nagdaan nung una niyang makita si Trisha. Elementary pa lamang siya noon at linggo ng umaga. Nasa simbahan siya kasama ang mga magulang niya. Nang makita niyang babae sa labas ng ice cream shop.
Ayaw akong bilhan ni Yaya ng ice cream. Sumbong ng batang si Trisha sa kanya. Ganun ba? Ako na lang bibili para sa'yo. Offer niya naman sa bata kalaunan. Namilog ang mga mata ni Trisha pagkatapos ay nagturo kaagad ng flavor ng ice cream na gusto nito. Sabi ng mama ko, hindi raw maganda parating kumakain ng ice cream. Mas mabuting gulay at healthy na mga pagkain ang kinakain mo. Pangaral niya sa batang babae. Ngumuso naman ito. Sa bahay, mga healthy foods ang parating pinapakain sa akin. Minsan lang nila ako binibilhan ng ice cream. Kaagad niya namang naintindihan kung bakit iyak ito ng iyak kanina. Kapag linggo, punta ka lang dito sa tindahan na to bibilang kita ng ice cream. Niya. Lumawak ang ngiti sa labi ng bata nang marinig iyon. Matapos itong kumain ay sinamahan niya ito sa yaya nito. Kita tayo ulit sabi ng batang si Trisha. Kaya nga sa susunod na linggo ay naghintay si Gabriel sa tindahan ng ice cream. Muli ay nakita niya ulit si Trisha. Katulad ng pinangako niya ay nilibre niya ito ng ice cream. Anong mga hobby mo? Gusto mo bang mag-drawing? Biglang naitanong ni Trisha habang kumakain ng ice cream. Napaisip naman siya. Mas gusto ko mag-basketball Namilog naman ang mga mata ng bata. Tamang-tama, marami kami mga bola para sa ganon. Magdadala ako bukas. Hanggang sa napapadalas ng pagkikita nila ni Trisha. Hindi naman niya namamalayang, nagkakaroon na pala ito ng puwang sa puso niya. Sa batang edad niya ay nagkakagusto siya kay Trisha. Ngunit, hindi nagtagal ay nalaman niyang hindi niya na makikita pa ang babae. Dahil nagpunta na sa ibang bansa si Trisha at doon na pag-aaralin ng mga magulang nito, kaya maaga niyang naranasan ang kabiguan dahil sa babae. Ilang taon ang nagdaan at namatay ang mga magulang niya at naiwan sa kanyang mga kapatid. Siya na rin ang bumuhay sa mga ito, tumayo ang guardian ng mga ito. Dumaan pa ang 3 buwan nang malaman niyang umuwi na sa Pinas si Trisha. May restaurant ang mga magulang ni Trisha, kaya pumasok siya sa restaurant upang makita ulit ang babae. Maliban doon ay malaki ang pasahod at saka kayanin na ng sahod niya roon ang pang-araw-araw na kailangan nila ng mga kapatid niya. Natuwa siya na matanggap siya, ngunit nawala kaagad ang tuwa niya nang malaman na ang manager ng restaurant ay ang mismong boyfriend pala ni Trisha. Nasaktan siya sa nalaman. Pakiramdam niya para siyang tanga na umaasang may pag-asa nga sila ni Trisha samantalang napakalayo ng agwat ng buhay nilang dalawa. Mayaman ito at mahirap lamang siya. Wala siyang maipagmamalaki sa babae. Kaya kalaunan, tinanggap niya na lang sa sarili na mamahalin niya na lang ito sa malayo. Nagbalik sa realidad si Gabriel habang tinatanaw ang babae sa sulok ng restaurant matapos itong dalhin ng boyfriend nito roon. Have a seat first, may aasikasuhin lang muna ako. Babalik ako kaagad. Promise. Ani ni Brian at iniginiya sa upuan si Trisha. Sige, it's okay. Ani Trisha. Imbes na unahin ng girlfriend ay pinili ni Brian na paghintayin ng babae sa sulok ng restaurant. Ilang minutong dumaan at napansin ni Gabriel na mukhang nababagot na si Trisha kung kaya't naglakas loob na siyang lapitan ng babae. Good morning po, bati niya sa babae. Nang lumingon ito sa kanya ay natigilan siya. Sobrang ganda pa rin ni Trisha lalo na sa malapitan. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya. Hindi na siya naaalala ni Trisha ngayon. Naiintindihan niya naman ang babae. Bata pa kasi sila nung unang magkita sila. Yes? May lambing sa boses ng babae. Gusto niyo po ba ng tea or tubig o kape po? Alok niya. Tubig na lang, please. Nito. Tumango siya at kaagad na kumilos upang magtungo na sa kusina. Nang makuha niyang tubig ay akma na siyang babalik, ngunit natigilan siya nang harangan siya ni Brian. Para kanino yan? Sa girlfriend ko? Nagbitiw ng nanunuyang ngisi si Brian. Nagtagis ang bagang niya. Kanina pa siya naghihintay roon kaya gusto ko lang siyang bigyan ng tubig. Natawa ito. Talaga? Concern ka sa kanya?
O baka gusto mo lang magpa-impress dahil alam mong anak ng amo natin ang girlfriend ko. Iniisip mong may mahihita ka sa kanya kaya nagbabait-baitan ka, no? Kumunot ang noon niya. Hindi niya na alam kung anong pumasok sa utak ng Brian na to para sabihin ng ganon. Girlfriend ko siya. Ako lang may karapatang kumausap sa kanya. At kung may mag-offer man sa kanya ng kahit na ano, ako lang yun. Kaya huwag kang assuming. Hindi ikaw ang boyfriend. Nito tapos ay hinablot ang baso ng tubig mula sa kamay niya. Nagtagis ang bagang niya nang sundan ng tingin si Brian. Alam niyang masama ng ugali nito nung unang makapasok pa lang siya rito. Pero hindi niya inaasahang mas lalala pa pala ang lalaki ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam niya kay Brian. Hindi maganda na may ganoong lalaki na umaaligid kay Trisha. Ale, pakainin niyo po ng 3 serve tong matandang to. Ako na po magbabayad para sa kanya. Ani Diego, isang umaga. O sige. Ani naman ang babaeng nagtitinda ng lomi. Umupo si Amando sa isang upuan ng kainan at naghintay na ma-serve sa kanya ang lomi niya. Ang totoo ay inutusan niyang magkunwari bilang mayamang lalaki na may mabuting puso itong si Diego. Nagmamanman pa rin siya kay Brian. Ganon pa rin. Ipinagtatabuyan pa rin siya ng lalaki. Inagahan niya na lang ang pambubulabog sa restaurant upang hindi niya maabutan si Gabriel at baka maabala na naman ang binata. Tsaka ayaw niya na rin magpalibre pa rito. Kapos na nga yung binata tapos dadagdag pa siya sa pasanin nito. Alam niyang pupunta si Gabriel sa kainan na yon. Sa pagkakataong to, ay siya naman ang manilibre ng lomi. Kaya 3 serve ang sinabi ni Diego sa nagbebenta dahil para kay Gabriel ang isa pang order niyon. Sinadya niyang magtagal upang makausap din ang lalaki. At ilang saglit nga nang dumaan at nakita niya ang pagdating ni Gabriel. Medyo nagulat pa nga ito nang makita siya roon. Mang Mando, nandito po kayo. Nito ngunit nanatili pa rin ang gulat sa ekspresyon. May mabuting lalaki na nanlibre sa akin kanina at 3 in-order niya. Sa'yo lang isa hindi ko rin mauubos. Kaganyang paliwanag kay Gabriel upang hindi na ito magtaka. Nako, babayaran ko na lang po ito sa inyo. Dudukot na sana ito ng pera sa bulsa ngunit pinigilan niya ang kamay nito. Ngumiti siya rito. Ayos lang, iho. Isipin mo na lang na bayad ko yan sa ilang beses mong pagbibigay ng pagkain sa akin. Kaya hindi na nito pinilit at kumain na lamang. Kaya lang napansin ni Amanda na mukhang tahimik at malungkot si Gabriel ngayon. May problema ba? Mukhang tahimik ka, iho. Puna niya habang kumakain. Wala naman po, may iniisip lang. Nito at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Ngunit hindi siya kumbinsido. Pakiramdam niya ay may problema talaga ito. Kahit sabihin itong wala ay halata naman sa mukha nito. Sige na, iho, sabihin mo na sa akin. Pagkumbinsi niya rito. Ilang saglit ay nagdaan bago nagsalita si Gabriel. May gusto ko akong babae kaya lang may boyfriend na siya. Kaya lang yung boyfriend niya, hindi naman talaga mabuting tao at alam naming lahat na hindi totoo ang pinapakita niya doon sa babaeng gusto ko. Hindi sa sinisiraan ko yung lalaki pero kasi alam ng lahat kung anong klaseng tao yung boyfriend niya Nag-aalala lang ho ako dyan sa babae. Dahil sa narinig ni Amando na pagtato niyang pareho sila ng pinagdadaanan ni Gabriel. Hindi niya rin gusto ang lalaking naging boyfriend ng kanyang anak. May nararamdaman siyang hindi maganda sa Brian na yon. Hindi mo ba siya pwedeng kausapin, iho? Aniya. Nagbitiw na mapait ng ngiti si Gabriel at umiling. Masyado niya hong mahal yung boyfriend niya Nakikita ako sa mga mata niya. Baka kapag sinabi ko sa kanya ang alam ko, masaktan ko lang siya. Ayoko namang magalit siya sa akin kaya ayoko na lang makialam. Nagbitiw ng malalim na paghinga si Amando at napagtantong walang pinagkaiba ang sitwasyon nila ni Gabriel. Kagaya niya, nahihirapan din si Gabriel na sabihin ang lahat dahil ayaw nitong masaktan ng taong mahal nito. Ayaw niya rin na masaktan si Trisha oras na sinabi niya sa anak ang totoo.
Naisip niya sana unang nakilala ng anak niya ang mga tulad ni Gabriel. Mabuting tao si Gabriel. Sinayang ito ng babaeng nagugustuhan ito. Tinapik niya ang balikat ng binata at ngumiti rito. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ngumiti at tumango. Mga bandang 9:00 ng gabi dumating si Trisha sa bahay. Nasa bahay na si Amando at nagkakape. Nang makita siya ng anak sa may sala ay kaagad itong lumapit sa kanya. Humalik ito sa pisngi niya at ngumiti. Good evening, Papa. Bakit hindi pa po kayo umaakyat? Hindi po ba kayo makatulog? Ay ni Trisha na may pag-aalala sa mga mata. Oo, ihe. Kaya nagkape na lang muna ako. Total, hindi na rin ako madalaw ng antok. Kamusta? Galing ka ba sa ibang branch natin? Usisa niya sa anak. Hindi lamang kasi ang restaurant na minamanage ng boyfriend ng anak ang nag-iisa nilang restaurant. Sa katunayan, may iba pang pwesto sa buong syudad, pati sa ibang parte ng bansa. Maaga siyang nagretiro dahil na rin sa anak niyang kaagad na umako ng responsibilidad sa negosyo nila. Nagpapasalamat siya kay Trisha nang dahil doon. Tama po kayo, huwag kayong mag-alala. Ayos lang po ang lahat. Wala pong problema sa mga branches natin. Alam niyo naman po ako, regular akong bumibisita sa mga yon para mapunan ng pangangailangan ng mga branches natin. Masayang pagkukwento ng kanyang anak. Kamusta naman si Brian? Dahil masyado kang abala, siguro minsan na lang kayong nagkakasama. Nakakapag-usap pa ba kayo? Niya. Ngumiti naman ang alanganin ng anak at hindi nakaligtas ang dumaan na lungkot sa mga mata nito. Ayos lang naman po. Nakakausap naman po kami. Minsan lang kami magkita pero okay lang naman. Pareho rin naman kaming busy tsaka abala lang kapag parati kaming magkikita. Ni Trisha ngunit hindi maitago ang pait sa ngiti nito. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ngumiti siya rito. Hindi importante sa akin kung mayaman o mahirap ang mapapangasawa mo balang araw, iha. Ang akin lang ay dapat masaya ka sa taong napili mo. Iyong nasisiguro mo na aalagaan ka niya habang buhay. Agad na napatingin sa kanya ang dalaga. Mahal po ako ni Brian, tsaka iyong pag-aasawa, hindi ko pa po naiisip yan. Siguro saka ko na po yan iisipin. Namula si Trisha nang banggitin ang bagay na yon. Napangiti siya. Kung mangyayaring mag-aasawa ng anak niya, ay tsak na maiiwan siyang mag-isa sa bahay na ito. Magiging masaya siya para sa anak niya at magkakaroon ng maraming apo. Ngunit ngayon, ang gusto niyang mangyari ay makapag-asawa ng matino at mabait na lalaki ang kanyang anak. Gusto niyang tsak ang kaligayahan ng kanyang anak balang araw kapag lumisan na siya sa mundong ito. Halatang pinag-absent ang tagahugas ng pinggan kasi kahapon narinig ni Gabriel na papasok pa ang tagahugas. Ngunit biglang nagsabing hindi na raw muna papasok dahil may ubo raw. Masyado namang mababaw ang dahilan para payagan na umabsent. Ang malala pa ay siyang pinalit sa tagahugas. Ganyan ka ba talaga kabagal? Aabutin tayo ng siyam-siyam dyan sa ginagawa mo Dalian mo! Baliw ni Brian pagkapasok sa kusina. Mas mabagal pa nga kaysa sa kanyang naunang tagahugas pero wala naman siyang narinig ng mga reklamo mula kay Brian. Pero nung siya nang gumawa noon, ay panay na lang ang pagbubunganga nito. Halatang pinag-iinitan talaga siya. Wala naman siya ibang magawa kundi ang sundin ang pinag-uutos ni Brian. Kesa naman maghanap pa siya ng ibang mapagtatrabahuhan na kailangan niya pa ng sandamakmak na requirements. Pagkatapos, kailangan na ng training at kung ano-ano pang kuskus balungos. Doon na lang siya. Pagtitiis na niyon. Ang importante ay makakapag-provide siya ng mga pangangailangan ng mga kapatid niya. Ayusin mag-isang to. Linisin mo. Pumasok na naman si Brian para utusan siyang linisan ang kabilang table gayong hindi niya naman trabaho iyon. May mga waiter doon na hindi naman ganong kaabala kaya bakit siya ang parating inuutusan nito? Naiinis na talaga siya. Kung hindi lang dahil sa manager, ay baka kanina niya pa nabulyuan ito. Kaya lang, kailangan niya talagang pahabain ang pasensya. Mahal niya pa ang trabaho niya. Maliban sa mga pinaako sa kanyang trabaho,
ay pinalinis din sa kanya ang buong kitchen. Naiwan sa kanya ang mga tambak at maging ang mga basura ng mga katrabahong burara sa kusina. Hindi niya alam kung ilang oras ang ginugol niya sa kusina upang malinis ang lahat doon. Mga bandang 10:00 na nang matapos siya kaya tinawagan niya na ang numero ni Chin Chin, ang mas matanda sa mga kapatid niyang naiwan sa kanila. Marunong na sa mga gawain si Chin Chin, kung kaya't maaasahan niya na ito sa buhay. Kuya, hindi ka pa umuwi. Nasa trabaho ka pa rin ba? Usisa ng kapatid nang masagot ang tawag niya. Si Chin Chin ay high school na, samantarang puros elementary pa lang ang dalawa niya pang kapatid na mga bata pa. Nagtapos siya ng high school ngunit hindi na nagawang magpatuloy sa college dahil sa kakapusan ng pinansyal. Kaya imbes na mag-aral ay naghanap buhay na lamang siya para mapag-aral at may maipakain sa mga kapatid. Oo, nasa trabaho pa ako, Chin. Nasa bahay ba kayong lahat? Kamusta dyan? Aniya sa kapatid nang may bakas sa pag-aalala. Opo kuya, nasa bahay na kaming lahat kanina pa. Nakatulog na rin silang dalawa. Kumain na rin po kami at delata po ang ulam namin. Tugon naman ng kapatid. Mabuti naman kung ganon. Mamaya pa yata ako makakauwi, may tinatapos pa ako eh. Pero malapit na to. Isarado mo nang maayos yung pinto at mga bintana riyan, ha? Paalala niya sa kapatid. Opo kuya, bilisan mong pag-uwi ha. Ingat ka kuya. Masiglang tugon naman ng kapatid. Natapos na siya sa kusina at pinatay niya ng mga ilaw roon. Akmang lalabas na siya sa kusina nang marinig niya ang pagpasok ng kung sino sa main door ng restaurant. Nasa kanya ang isang susi at alam niyang may duplicate iyon at hawak iyon ni Brian. Kung may ibang maaaring magbukas niyon, ay si Brian lang. Babe naman nakakakiliti kasi. Tumili ang babae. Natigilan siya nang marinig ang boses na iyon, kaya dahan-dahan siyang sumilip upang malaman kung sino iyon. Hindi naman boses ni Trisha ang narinig niya. Nang makasilip na siya ay namilog ang mga mata niya nang makita si Brian. Kahalikan nito ang babaeng hindi niya kilala. May kaunting liwanag mula sa labas at nasa main door pa lang ang dalawa na naghahalikan kaya kitang-kita niya ang mukha ng mga ito. Boyfriend nga ito ni Trisha, ngunit may kalampuhan itong iba. Kumuyom ang kamao niya sa napagtanto. Niloloko ng Brian na to si Trisha. Babe, paano kung darating dito yung babae mo? Boses naman yun ng babae. Babae? Babe, girlfriend, hindi babae. Tumawa si Brian. Babae mo siya kasi wala siya rito. Sa ngayon, ako munang girlfriend mo. Tsaka, I know, sooner or later makikipag-break ka rin naman sa babaeng yun, diba? Sabi mo nga, boring siya, diba? Aning babae. Yes, ikaw munang girlfriend ko ngayon. You're right. So let's do it, babe. Di ko na kaya. Ani Brian sa malambing na boses. Nagtagis naman ng bagang niya sa mga narinig. Mabuti na lang at huli siyang umuwi at nang maabutan niya ang kahayupan ng Brian na ito. Nakita niya itong mga naghahalikan tungo sa office na ginagamit ni Brian. Hindi siya makapaniwala. Sobrang bait ni Trisha. Ang dahilan kaya ito naging manager ng restaurant na yun ay si Trisha. Dapat pa nga itong mahiya dahil tumanggap ito ng sahod mula sa girlfriend nito. Kaya lang, mukhang wala sa bokabularyo ni Brian ang mahiya. Dahil pagkatapos ng mga ginawang kabutihan ni Trisha, ay heto pa rin siya. Ganitong isusukli ng lalaking ito. Kuyom ang kanyang kamao nang umalis doon. Hindi na niya kaya pang marinig ang mga harutan ng dalawa sa opisina nito. Nagmamadali siya pa uwi upang hindi na maghintay ng matagal ang kanyang kapatid. Masaya ang kapatid niya nang mapabuksan siya ng pinto. Kalaunan ay humiga na siya at handa na sanang matulog ngunit natigilan siya at bumalik na naman sa isipan ng tagpo kanina lamang. Nakita niya kung paanong walang pagdadalawang isip na nakipaghalikan si Brian doon sa babaeng kasama nito. Hindi niya ma-imagine kung anong reaksyon ni Trisha kapag nalaman nito ang mga kalokohan ni Brian. Hindi niya kayang makita na nasasaktan ng babae. Gustong-gusto niya nang sabihin na yon kay Trisha. Kung sana,
may karapatan siya para gawin yon. Kung sana, kaya niyang sabihin iyon nang hindi nasasaktan si Trisha. Kaya lang, imposible iyon. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Binabagabag siya ng konsensya niya. Pwede naman siya magsalita pero may pumipigil sa kanya. Ayaw niyang habang buhay itong lokohin ni Brian. Ayaw niya rin na masaktan ito kapag nalaman ang tungkol sa kalokohan ni Brian. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isaalang-alang sa pagkakataong ito. Tumigil ang magarang sasakyan ni Amando sa isang luma at maliit na bahay sa isang squatters area. Napapalingon sa gawin niya ang mga dumadaan nang bumaba na siya ng kotse. Inayos niyang mamahalin niyang suot at binalingan si Diego. Naghanap si Diego ng mga pwedeng utusang magbuhat ng 2 sakong bigas. Kasama nila ang isang truck na inarkila ni Amando papunta sa lugar na yon. Nalaman niya ang address ni Gabriel sa pamamagitan ng record sa restaurant. Hindi niya inaasahang ganun pala kahirap ang sitwasyon ni Gabriel. Nagtungo siya sa pinto na may kalumaan na rin. Wala si Gabriel doon dahil nasa restaurant pa ang lalaki. Sabado ngayon kaya tsak ng mga bata lang nandoon ngayon. Sino po sila? Isang dalagitang nagbukas ang pinto matapos niyang kumatok. Kaibigan ako ng Kuya Gabriel ninyo. Pakilala niya sa mga ito. Namilog ang mga mata nito. Kilala niyo po si Kuya Gabriel? Tumango siya at ngumiti. Oo. Nagpunta ako rito para bigyan siya ng kaunting regalo. Pasasalamat ko sa kanya dahil tinulungan niya ako. Ilang saglit ay dumating ang mga taong maghahakot ng mga bigas at kung ano-ano mga groceries sa kailangan ng mga bata. Ipinasok iyon ng mga tauhan sa loob ng bahay kung kaya't hindi na nakapalag ang dalagitang si Chinchin. Kaya lang po baka magtaka si Kuya dahil sa binigay ninyo. Hindi ko po alam kung paano kong ipapaliwanag to kay Kuya, sir. May pag-aalala sa mukha ni Chinchin. Sabihin mo lang sa kanya ang mga sinabi ko. Sabihin mong galing sa isang kaibigan. May trabaho siya ngayon, hindi ba? Niya rito. Opo, mula Lunes hanggang Sabado po ang trabaho niya sa isang restaurant. Tapos po may part-time pa siya sa isang talyer. Halos wala na nga pong oras para magpahinga ang kuya namin. Naaawa na nga rin po ako sa kanya. Nalungkot ang mukha ni Chinchin. Pinatuloy siya ng kapatid ni Gabriel. Nagpatuloy sila sa pag-uusap doon sa maliit na sala ng bahay. Pagkatapos pong mamatay ng mga magulang namin, si kuya na po ang tumayong magulang. Pinapaaral niya kaming 3 lang sabay tapos siya na rin ang bumubuhay sa amin. Sobrang maalagiin po siya at maalalahanin. Kaya nga po balang araw sana matulungan ko rin si kuya para hindi niya na sinusolo ang obligasyon dito sa bahay. Pag-aamin ni Chinchin. Napangiti siya sa narinig sa kapatid ni Gabriel. Maaaring sa ngayon si Gabriel muna ang papasa ng lahat. Ngunit heto ang mga kapatid na maaaring mag-aalaga kay Gabriel sa oras na si Gabriel naman ang mangailangan ng tulong. Marami pang ikinuwento ang kapatid ni Gabriel sa kanya. Ngayon niya napagtanto kung gaanong kahirap ang mga pinagdaanan ng binata. Masyado itong mabait upang makaranas ng ganong kahirap na buhay. Bago siya lumisan, ay nag-iwan siya ng pera para pambaon ng mga bata. Paulit-ulit na nagpapasalamat ang mga bata dahil sa binigay niya. Halos mapuno ang maliit na sala ng maliit na bahay ni na Gabriel ng mga groceries na dala niya para sa mga ito. Masaya siyang kahit papaano ay nakatulong siya kay Gabriel. Samantala, gulat na gulat si Gabriel na makauwi at nadatna ng napakaraming groceries at bigas sa sala. Ang bait-bait po ng kaibigan niyo, kuya. Hindi mo malang sinabi sa akin na may kaibigan ka palang mayaman. Tingnan mo mga to, kuya. Ang 3 buwan na budget natin ang mga nandito. Excited na balita ni Chinchin sa kanya pagkapasok niya ng bahay. Nagpapasok kayo na hindi niyo kilala? Paano kung masamang tao pala yon? Kumunot ang noon niya ng balingan ng kapatid. Hindi naman po siya mukhang masama. Ang dami-dami pa nga niyang binigay sa atin, no? Tsaka wala naman siyang ibang ginawa kundi magtanong ng tungkol sa'yo, kaya sinabi kong lahat. Ani Chinchin na napanguso pa. Kumunot ang noon niya. Nagtanong siya tungkol sa akin. Alam mo bang pangalan niya?
Sinabi niya ba sa'yo kung saan kami nagkakilala? Umiling si Chinchin. Hindi eh. Wala naman siyang binanggit tungkol sa kanya. Basta magkaibigan daw kayo, tsaka binigyan niya rin kami ng baon. Napaisip siya. Sino naman kaya ang taong yun? Mayaman daw. Pero wala naman siyang naaalalang may naging kaibigan siyang mayaman, tsaka hindi rin nagpapakilala ang taong yun, kaya nananatiling misteryo sa kanya ang pagsulpot ng taong yon sa bahay nila. Huwag niyong galawin ang mga binigay niya, ha? Kailangan ko muna siyang makausap. Paalala niya kay Chinchin. Napanguso si Chinchin. Balak pa man din iluto ni Chinchin yung spam na kasama sa groceries na bigay. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Leona Villarias, Alice Panoy ng Solsogon, Santa Margarita, Samar, at James Saseniero. Maraming salamat sa pakikinig. Pumasok si Gabriel kinabukasan gamit ang mumurahing motor na binili niya. Ngunit gaano mang kabisi ang araw na yon ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Gabriel ang tungkol sa lalaking nagbigay ng mga grocery sa bahay niya. Hanggang sa gumabi at pauwi na siya, ay iyon pa rin ang iniisip niya. Balak niyang kausapin ang may-ari niyon at kapag naisipan na naman itong bumalik sa bahay nila. Nasa may mall na siya nang makita ang babaeng pamilyar sa kanya. Napahinto siya sa pagmamaneho at kaagad na gumilid na makilala ang babae. Si Trisha ito. Nag-aalalang binaba niya kaagad ang helmet niya. Ma'am Trisha! Tawag niya. Nakita niyang bumaling sa kanya ang babae. Hindi naman nakatakas sa kanyang paningin ang lungkot sa mga mata nito. May hinihintay po ba kayo? Aniya na may pag-aalala pa rin sa boses. Umiling si Trisha. Oh, wala na, mukhang hindi na siya darating eh. Bumakas ang pait sa ngiti ng babae na dumagdag sa pag-aalala sa puso niya. Nandyan po ba ang sasakyan ninyo? May masasakyan po ba kayo pa uwi? Usisa niya. 10 na ng gabi nang makauwi siya dahil sa mga pinapagawa ni Brian sa kanya. Wala. Maghahanap na lang ako ng masasakyan. Sagot naman ng babae. Hindi man lang nito nabanggit ang boyfriend nito. Halatang hindi na nito inaasahang darating pa roon ang boyfriend nito. Kumuyom ang kamao niya nang maalalang nakita niya noong gabing may kasamang iba si Brian sa restaurant. Ihahatid ko na lang po kayo. Sana ay ayos lang sa inyong motor ko. Hindi naman po ako mabilis magpatakbo. Aniya sa babae. Saglit naman na napaisip si Trisha bago tumango. Binigay niya ang helmet niya dito bago ito umangkas sa motor. Natigilan siya nang hawakan siya nito sa bewang. Mabilis na kumabog ang kanyang puso sa simpleng hawak lang nito. Nagsimula nang umandar ang motor at nasa highway na nang marinig niya ang mga paghikbi ni Trisha. Tila huminto ang mundo niya dahil sa nasaksihan. Umiiyak si Trisha. Umiiyak ang babaeng mahal niya. Napilitan siyang huminto sa isang park dahil tuloy-tuloy ng pag-iyak ni Trisha. Malapit sa isang convenience store ang park kaya nagtungo siya roon habang nanatili nakaupo si Trisha sa sementong upuan ng park at naghihintay sa kanya. Hindi niya kayang pakinggan lang ang mga hikbi ng babae at nagbingi-bingihan. Kailangan niya itong patahanin at siguruhing maayos man lang ang pakiramdam nito bago ito makauwi. Heto, inabot niya kay Trisha ang strawberry flavored na ice cream. Nagtaka si Trisha kaya napangiti siya dahil sa reaksyon nito. Dati kasi may umiiyak na bata akong binigyan ng ice cream. Tumahan siya nung mabigyan ko na. Baka sakaling gumana sa'yo. Aniya at napakamot sa batok. Bigla na lang natawa si Trisha nang marinig yon. Hindi naman ako bata pero thanks. Mukhang gumana naman kahit papaano. Ani Trisha sabay kain sa ice cream na hawak.
Mabuti naman at yung favorite flavor kong binili mo. Ngumiti naman siya. Siyempre, alam niya. Kahit ilang taon ang nagdaan, hindi niya kailanman nakalimutan na strawberry ang favorite flavor ni Trisha. Napangiti na lamang siya kalaunan nang mapansin na medyo umokay ng pakiramdam ng dalaga. Yung kanina, panimula nito ngunit medyo alanganin. Ayos lang kahit hindi mo ikwento sa akin. Naiintindihan kong nahihirapan ka pang i-share ang nararamdaman mo. Niya rito. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Ang totoo yung boyfriend ko. Parang nararamdaman kong parang may iba sa kanya. Natigilan siya na magsimula na itong ikwento ang tungkol kay Brian. Kaagad naman siyang sinalakay ng guilt nang marinig iyon sa babae. Lalo pat may alam siyang hanggang ngayon na hindi niya pa rin alam kung paanong sasabihin kay Trisha. Kumuyom ang kamao niya at nagtagis ang bagang. Gustong gusto niyang sabihin pero hindi pa siya handang makita ang paghihirap sa mukha ng babae. Kanina hindi ka agad siya dumating sa mall kahit kanina ko pa sinabi sa kanyang wala akong masakyan. Hindi siya nagre-reply kahit alam niyang mag-isa lang ako. Kaya feeling ko, may kakaiba talaga eh. Matagal nang may nangyayaring ganito sabi ni Brian pero hindi ko masabi kay Papa. Ayoko mag-alala siya. Pagkukwento ni Trisha at nasapo ang noo. Ikwento mo na lang lahat sa akin. Makikinig ako. Niya sa babae at lumiti. Bumaling si Trisha na may luha sa mga mata. Kaagad nitong pinalis ang luha. Sorry talagang sa'yo pa ako nagkwento. Wala kasi ako mapagsabihan. Ayoko rin ikwento sa mga kakilala ko dahil masyadong perfect ang tingin nila kay Brian. Baka mabaliktad pa ang lahat. Baka ako pa maging masama. Ayoko lang na palalain pa. Ni Trisha at ngumiti na may luha sa mga mata. Kita ang paghihirap sa itsura ng babae. Ngayon niya napagtantong, ayos lang na hindi niya muna sabihin kay Trisha ang tungkol sa kalokohan ni Brian. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Naghihirap ang kalooban nito at ayaw niyang dagdagan pa. Nang matapos ang usapan nila ay hinatid niya na sa bahay si Trisha. Sa kabilang banda ay malawak ang ngiti sa labi ni Amando nang matanaw mula sa main door ang lalaki na gatid sa anak. Hindi rin naasahan ni Amando na mangyayari nga ang ganoong tagpo. Lalo pa at hindi naman talaga friendly ang anak niyang si Trisha sa mga lalaki. Iha, salubong niya sa anak. Ngumiti ng tipid si Trisha. Good evening pa, bakit gising pa kayo? Late na. Who's the guy? Hindi yan si Brian, kaibigan mo ba yun? O sisa niya? Trabahante ng restaurant natin pa. Nagmagandang loob nang na dahil nakita niya ako mag-isa sa mall. Wala na ako masakyan at nag-offer siya. Ayun, thankfully dumaan siya. Tumangutango si Amando sa naging sagot ng anak. Where's Brian? Hindi mo ba siya na-text na nandun ka sa mall mag-isa? Niya na nagtataka. Matagal naman bago nakasagot si Trisha. Bigla siyang nagduda sa naging reaksyon ng anak. Busy yata siya. Hindi niya nabasa ang text ko. I understand, Brian. Pagod siya sa maghapong trabaho sa restaurant. Kailangan niya rin na magpahinga. Depensa ni Trisha sa boyfriend. Tumango naman siya. Kung tutuusin ay mas pagod si Trisha dahil hindi lang iisang restaurant ang inaasikaso ng anak kundi marami pa. Nagtagas ang bagang niya sa naisip. Hindi mo lang ito nag-effort na asikasuhin ang kanyang anak. Sige pa, akyat na ako . Hindi pa po ba kayo matutulog? Ni Trisha sa ama. Ngumiti siya at umiling. Mauna ka na, Iha. Magpapahangin lang muna ako rito. Ngumiti ang anak at umakyat na sa taas. Nag-aalala namang sinundan niya ng tingin si Trisha. Halata sa mukha nito ang lungkot kanina nang mapag-usapan ng tungkol kay Brian. Halatang may problema ang dalawa. Sa kabilang banda ay hindi maalis ang ngiti sa labi ni Gabriel nang makarating sa bahay. Naaalala niya kung papaanong
Nagdampi ang mga kamay nila ng babae nang iabot nito sa kanya ang helmet niya. Salamat sa free ride at pakikinig sa akin. Pasensya ka na sa akin ha. Madrama rin kasi ako minsan. Iyon ang naalala niyang sinabi ni Trisha bago ito pumasok sa bahay at nagpaalam. Napangiti siya nang pumasok sa bahay at naabutan ng kapatid na naghihintay sa pagdating niya. Kaagad itong bumangon at binuksan ng pinto nang kumatok siya at tawagin ang pangalan nito. Oh, mukhang ang saya-saya ng kuya namin ngayon na. Anong meron? May nangyari bang maganda ngayong araw, kuya? Humagikik si Chinchin nang usisain siya nito. Uy, si kuya, namumulang pisngi. Ano yan, ha? Di ka naman lasing. Bakit nagpa-blush ka? In love ka ba? Tumigil ka na nga, Chin. Matulog ka na. Ikaw talaga puro kakalokohan. Saway niya sa kapatid at nauna nang umakyat. Pero hindi pa rin paawat ang kapatid niya. Sumunod pa rin ito sa kanya sa kwarto. Ilang araw siyang masaya at paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang pag-uusap nila ni Trisha. Kahit na mag-check siya ng mga gamit pa sa pantry ay masaya pa rin siya. Kaya lang minsan hindi siya makapag-focus dahil sa mga iniisip, kaya paulit-ulit din siya sa ginagawa. Babe, yeah, pupunta ako riyan mamaya. Don't worry, next time sa place ka naman. Huwag ka rito sa restaurant, ayoko mahuli tayo. Kailangan nating mag-ingat, alam mo na. Okay? Natigilan siya sa pagbibilang ng marinig ang boses ni Brian sa kabilang side ng dingding ng pantry. Mabuti na lang at nasa stockroom siya at walang ibang magbubukas ng stockroom kundi siya dahil mga cleaning materials lang naman ang laman ng stockroom sa pantry. Kaagad siyang kinuha ang phone niya at binuksan ang voice recorder. Kailangan niya makakuha ng ebidensya. Balang araw ay magagamit niya iyon kay Brian. Syempre naman, alam mo namang ginagamit ko lang naman si Trisha para manatili ako sa pwesto ko ngayon. Malay natin tumaas pang ranggo ko. Baka biglang ipasa ng ama niyang matanda sa akin ang pamamalakad ng restaurants. Patuloy ni Brian. Kumuyom ang kamao niya. Kung pwede niya lang itong masapak ngayon, ay matagal niya nang ginawa. Gigil na gigil siya sa mga pinagsasasabi nito. Babe, ikaw lang, syempre. Mas magaling ka kay Trisha. Boring kayang babaeng yon, hindi nga marunong humalik eh. Napaka-conservative kahit alam naman natin galing siya sa liberated na bansa. Baka ilang beses na ngang tinira ng mga foreigner ang babaeng yun kaya takot na malaman kung hindi na siya virgin. Patawa-tawa pang wika ni Brian habang kausap pa rin ang nasa kabilang linya. Nagtagis ang bagang niya sa mga lumalabas sa bibig ni Brian. Parang gusto niyang paduguin ang nguso nito sa Ines. Talagang nakakainit ng ulo ang mga sinasabi nito. Kapag naging asawa ko na siya, nagkapera na ako, bibilin ko lahat ng gusto mo, babe. Madali na lang paikutin si Trisha kapag naging asawa ko na siya. Siyempre, hindi pwedeng magtagal ang relasyon namin. Maghahanap ako ng paraan na legal na mapawalang bisa ang kasal namin. Para ikaw naman ang pakasalan ko, babe. Mabuti na lang at pagkatapos ng sinabing iyon ni Brian, ay lumabas ka agad dito. Kundi, baka hindi na talaga siya nakapagpigil at nasapak niya na talaga ito. Nanginig ang kamay niya sa galit. Sino ito para sabihin ang ganong bagay? Sino ito para siraan ng ganon si Trisha? Walang ibang ginawa si Trisha kundi maging mabuting girlfriend kay Brian. Tapos, itong igaganti ng lalaki kay Trisha? Talagang hindi nakatanggap-tanggap. Nang lumabas si Gabriel sa pantry ay saktong nakita niya si Trisha na dumating at sinalubong kaagad ni Brian ng halik. Kung makaastaan mo ay hindi nito siniraan si Trisha. Hindi naman maalis sa isipan niya ang mga lumabas mula sa bibig ni Brian. Pakitang tao lamang ang lahat ng nakita niya ngayon. Talagang hindi naman ito mahal si Trisha. Ginagamit lang nito ang kawawang babae. Si Trisha na walang ibang ginawa kundi ang mahalin si Brian. Walang kasalanan si Trisha upang ganituhin ang hayop na lalaking ito. Sigaw niya sa isipan niya. Kating-kati na ang kamao niya na padapuin sa pagmumukha nitong si Brian pero nagpipigil lang siya. Naisip niya ang mga kapatid niya at lalo na si Trisha.
Tsak na magagalit ang babae kapag nakita nitong sinaktan niya ang mahal nito. Kaya iritadong nagmarcha na lang siya patungo sa kusina. Maglilinis na lamang siya doon at ibubunton niya na lang ang galit sa mga maruruming sahig. Baka sakaling mabawasan ang galit na nararamdaman niya. Nang break time niya ay nakita niya ulit si Mang Mando sa lumihan. Nagpapasalamat siya at parati niya nakikita ang matandang pulubi na parati nang kumakain sa lumihan. Mukhang dumami ang may mga mabubuting puso na tumutulong ngayon kay Mang Mando. Mang Mando, magandang umaga po! Bati niya sa matanda. Lumawak ang ngiti nito nang makita siya. Katulad ng dati ay ibibigay na naman ng isang pang-bowl ng lomi sa kanya. Ipipilit nito iyon hanggang sa tanggapin niya kaya mapipilitan na lamang siyang tanggapin ang lomi. Ayos ka lang ba? Mukhang problemado ka na naman yata. Usisa ni Mang Mando. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Katulad pa rin po noon ang problema ko, Mang Mando. Yung tungkol sa babaeng nagugustuhan mo? Anito, tumango siya. Wala namang bago. Wala akong ibang bagay pang pwedeng idagdag sa problema ko. Ang hiling ko lang, sana, maging maayos siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ay kumain na siya ng lomi. Si Mang Mando na lamang ang inusisa niya kalaunan. Kaya lang kinuwento nito ay tungkol sa pusa na nakita raw nito sa kalye kanina. Gusto kong ampunin yung pusa, kaya lang naalala ko, isa rin pala akong palamunin kaya hindi pwedeng magdagdag pa ako. Kaya sabi ko sa muning, dumiskarte na lang kaming pareho. Total pareho naman kaming palaboy. Natatawang kwento ni Mang Mando. Natawa na lang siya sa mga pinagsasasabi ni Mang Mando. Kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam niya matapos sa makipagkwentuhan sa matanda. Andoon pa rin si Brian sa restaurant pagbalik niya. Nakita niyang nakangiti si Trisha habang nakikinig kay Brian. Hindi niya alam kung anong mga kabulustugan ang mga kinakwento ni Brian para ngumiti ng ganon si Trisha. Pero sa kabila ng nakakainis na senaryo, natutuwa pa rin siyang makita ang mga ngiti ni Trisha. At least, hindi na ito umiiyak ngayon, kundi nakatingin nakasama ang lalaking mahal nito. Lalaking mahal na hindi naman totoo kay Trisha at ginagago lang ang inosenteng dalaga. Napapailing na lamang siyang nagtungo ulit sa kusina at inasikaso ng mga dapat pang asikasuhin doon. Matapos ang araw na yon ay hindi na rin nagpakita pang dalaga sa restaurant. Hula niya ay abala ito sa pag-aasikaso sa negosyo. Nalaman niyang ito may hawak ng iba pang branch ng restaurant. Namangha siya sa dedikasyon ng dalaga sa trabaho nito. Kung may mas pagod sa kanila ay si Trisha yun. Kaya hindi nito deserve ang mga taong magpapalala ng stress nito. Kailangan nito ng pahinga. Inabot ng 2 buwan mula nung huling nakita niya si Trisha. Kaya lang, hindi inaasahan ni Gabriel na muling makikita niya si Trisha sa ganoong sitwasyon. Nakita niya itong palabas ng restaurant at gumagalaw ang balikat. Halatang umiiyak ito at kapansin-pansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Kaagad siyang huminto sa harapan ng babae. Nagulat ito sa biglaan niyang pagsulpot ngunit basa pa rin ang pisngi ng luha nang magtama ang mga mata nila. Ikaw, namangha nitong sabit. Sumakay na po kayo, marami nakatingin. Ihahatid kita sa inyo. Offer niya kaagad dito. Kaya kahit lumuluha pa, hindi ito nag-atubiling sumakay sa motor niya. Napasinghap si Gabriel nang pumaikot ang kamay nito sa bewang niya. Sinubsob nito ang mukha sa likod niya at doon umiyak. Hinayaan niya itong umiyak hanggang sa maubos ang luha nito at mapagod ito sa sakit. Muli ay sa park ulit sila humantong. Bumili siya ng tissue upang may pamunas ito sa sariling luha. Hinintay niya hanggang sa umokay ng pakiramdam ng babae. Binigyan niya kaagad ito ng tubig matapos itong tumahan. Salamat. Nakakahiya. Ikaw na naman ang nakakita sa akin. Pag nagkikita na lang tayo, umiiyak ako. Ani Trisha sa nanginginig na boses. Nagkita tayo sa restaurant, di ka naman umiyak nun. Nagkataon lang talaga ngayon. Huwag ka mag-alala. Ani at ngumiti sa babae.
Hindi mo ba ako ibibili ng ice cream? Tipid nitong kumiti. Halatang pinipilit lang nitong magbiro kahit nasasaktan pa. Kaya bumili siya agad at bumalik. Tinitigan nito ang ice cream na binili niya bago nagsalita. Matsa rin namin ngayon. Mahinang panimula ni Trisha. Umawa ang bibig niya sa narinig. Hindi niya inaasahang maging yon ay maririnig niya sa babae. Masyadong personal yon katulad nung una na dapat nitong i-share sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa ngayong pinagkakatiwalaan siya ni Trisha ng ganoon. Hindi siya dumating. Naghintay ako sa loob ng ilang oras. Alam niyang sa restaurant na yun kami madalas na magpunta kapag matsari namin. Alam niya rin kung anong oras dapat siya sumipot. Matagal-tagal na rin nung huli kaming magkasama. Ngayong mansari namin, iyon na sana ang chance namin para magkausap tapos hindi na nito natapos ang sasabihin at tumulo na naman ang luha. Kaya kaagad siyang kumuha ng tissue upang ibigay sa babae. Parang matatawa pa si Trisha ng punasan ng luha. May alam ka bang bagay para makalimutan kong araw na to? Maliban syempre sa alak, wala akong plano uminom. Ani Trisha at ngumiti, natawa siya. Hindi rin mataas ang tolerance ko sa alcohol kaya wala rin akong balak na mag-offer sa'yo ng alak. Natigilan si Trisha nang marinig iyon sa kanya. Hindi nito inaasahan katulad niyang lalaki ay hindi nakakatagal sa alak. Nasanay ito kay Brian na mahilig sa club at walwalan. May alam akong lugar na tsak mai-enjoy mo. Ani niya sa babae. Dinala niya si Trisha sa mga extreme rides sa isang amusement park. Kita naman sa mukha ng babaeng mangha nang makita ang mga makukulay na mga rides at mga stall sa paligid. Halata ngayon lang nakapunta si Trisha roon. All rides ang ticket na nabili ko. Pumili ka lang ng mga gusto mong sakyan. Aniya kay Trisha na manghang-mangha pa rin sa nakikita. Kaagad na tinuro ni Trisha ang roller coaster. Namilog ang mga mata niya. Nagsisi kaagad siya kung bakit niya tinanong ang babae. Ayos ka lang sa ganito? Aniya kay Trisha gayong siya itong kabado. Oo, mabuti nga't dinala mo ko sa ganito. Matagal ko nang gusto tong subukan. Excited na sambit naman ni Trisha. Hilaw ang ngiting pinakawalan niya. Hanggang sa nagsimula ng pag-andar ng sasakyan at halos takasan siya ng kaluluwa sa bilis at nakakakilabot na galaw ng sasakyan. Pakiramdam niya ay hinuhugot ang kalamnan niya habang pinapaikot sila ng sasakyan. Samantalang si Trisha ay sigaw ng sigaw habang nakangiti. Halatang ine-enjoy ang ride. Panay ang tawa nito sa tuwing tinitingnan siyang namumutla sa tabi nito. Nang matapos sila sa roller coaster, ay sa Galactic naman daw sila sumakay. Katulad ng roller coaster, ay iikutin ka rin ng malala na ani mo'y tatakasan ka na ng kaluluwa sa bilis. Hilong-hilo na siya matapos ang ilang rides sa sinubukan nila. Panay naman ang tawa ni Trisha habang kumakain sila ng popcorn at nagtry sila sa ibang games doon na may prize na teddy bear. Kahit medyo hello pa siya, ay nagawa niya namang manalo ng teddy bear. Wow, ang cute nito! Bulalas ni Trisha sa bayakap sa teddy bear. Natawa na lamang siya sa reaksyon ng babae. Kahit papaano, ay natuwa siyang malaman na napasaya niya si Trisha. Sana pala matagal mo na akong dinala sa ganitong lugar. Ang saya-saya rito. Ilang beses ko lang nakita ang ganito sa mga palabas. Sinabi ko na rin kay Brian dati yung tungkol sa ganito. Sabi niya pambata lang daw. Madalas kasi sa mga restaurant at clubs. Ngayon ko lang talaga na-try ang ganito. Ani Trisha at lumamlam na naman ang mga mata habang pinagmamasdan ng mga rides. Napayuho siya nang marinig na naman ang pangalan ni Brian mula sa bibig ng babae. Pero salamat ah. Ikaw pang unang nagparana sa akin ng ganito. Maraming salamat, Gabriel. Wika nito. Natigilan siya at napatitig sa babae. Kalaunan ay ngumiti siya. Napagod si Trisha hanggang sa ito nang nangyayang umuwi na. Kaya inihatid niya na ang babae. Nang makarating sila sa labas ng gate ng bahay ni Trisha, ay nakatanaw niya naman ang matandang lalaki na alam niyang nanonood sa kanilang dalawa ni Trisha.
Pasok na ako, Gabriel. Maraming salamat sa lahat. Ingat ka pa uwi. Ani Trisha at kumaway sa kanya. Ikaw rin. Ani niya sa babae at kumaway rin. Kaya lang, saktong pagharap niya sa motor niya ay nakita niya nakatayo si Brian at mukhang palapit pa lamang sa gate ni Trisha. May dala itong palumpo ng mga bulaklak. Anong ginagawa mo dito sa bahay ng girlfriend ko? At bakit ikaw ang naghatid sa kanya? Bakas ang iritasyon sa mga mata ni Brian habang nakatitig sa kanya. Nagtagis ang bagang niya nang makita na naman ang pagmumukha nito. Hindi siya nagsalita at sumakay na ng motor niya pagkatapos ay pinasibad iyon. Iritado si Brian kinabukasan. Hindi maalis sa isipan ni Brian ang naabutan niya sa bahay ni Trisha. Imbes na si Trisha ang humarap sa kanya ay ang ama nito. Sir, I'm really sorry, pero gusto ko lang po na makausap ang anak ninyo. Alam kong malaki naging kasalanan ko pero let me explain first po. Niya sa ama ni Trisha. Kahit ilang beses silang mag-away ni Trisha, kahit kailan, hindi naging ganitong ka-cold ang babae sa kanya. Haharapin at haharapin siya nito kahit na malaki naging pag-aaway nila. Ayaw niya makausap ka, iho. Sana irespeto mo yon. Matigas ang salitang binitiwan ng ama ni Trisha. Kaya't wala siya nagawa kundi ang umalis. Kesa naman kalad ka rin pa siya ng mga tauhan ng ama ni Trisha. Ayaw niya namang umabot pa sa ganon. Kinaumagahan ay nakipag-usap siya sa babae niya. Cold na siya sa akin. Halos ayaw niya na akong kausapin. Sabi ko naman sa'yo na dapat sumipot muna ako sa date namin bago ako pumunta dyan sa apartment mo eh. Sumbat niya sa babae niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw kayo nagdesisyon na pumunta rito. Sinabi ko lang naman sa'yo na kung pupunta ka ba tapos sabi mo oo. Kasalanan mo yan kaya wag mo kong idamay dyan. Tsaka mas okay nga yun ano. Mag-break na kayo para hindi tayo tago ng tago. Nang makapag-post naman ako ng tungkol sa atin. Wika naman ito. Ano? Paano mga plano natin? Paano pa yung vacation natin sa Japan? Alam mong siyang susi para yumaman tayo. Gagamitin pa natin siya at hindi pwedeng masira kami ngayon. Kaya anong pinagsasasabi mong mag-break na kami? Naririnig mo bang sarili mo? Nagtaas na siya ng boses sa pagkakataong yun dahil sa iritasyon. Pasiraan na rin yung relasyon nyo, kaya halika na babe. Umalis ka na sa trabaho mo at araw-araw na tayong magpainit na dalawa. Hindi mo kailangan ng babaeng yan. Mas magaling ako dyan. Maharot ang boses ng babae sa kabilang linya. Nagtagis ang bagang niya. Solohin mo yung libog mo. Tingin mo mapapakain tayo niyan? Mabuti pa lubayan mo na ako, nakakasira ka ng mood. Hindi na nakapagsalita ang babae nang babaan niya ng cellphone nito. Magaling nga sa kama ang babae niyang yon. Sanay na sanay ito sa kung sino-sinong lalaki kaya hindi siya nababagot. Kaya lang, wala naman itong planong yumaman at magkapera kaya wag na lang. Ayaw niyang bumalik ulit sa hirap. Nahagip ng paningin niya si Gabriel. Tahimik itong naghuhugas ng plato. Dahil katulad nung una, hindi niya na pinapasok ang dishwasher ng restaurant. Pagkatapos ay si Gabriel ang ginagawa niyang all around doon. Naglilinis ito ng sahig, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng buong kusina at buong restaurant. Halos lahat-lahat ay binigay niya na rito. Hanggang sa magsawa ito at umalis na sa trabaho. Kaya lang napakatibay nito. Nakakaya pa rin ang lahat ng trabaho sa kabila ng mga pagmamalupit niya rito. Mas nag-ibayo ang galit na naramdaman niya rito. Nung makita niya itong hinatid si Trisha sa bahay nito, noong gabing yon. Hanggang ngayon, sa tuwing nakikita niyang lalaki ay kumukulo talaga ang dugo niya. May inoperate ni Gabriel na dishwasher machine. Lahat ng mga plato ang tapos ng sumalang sa machine ay lalabas sa kabilang side. Kaya doon siya nagtungo. Kumuha siya ng sabon at nilagay sa isang platong nandoon. Naghintay lamang siya hanggang sa magamit na ng guest nila ang platong nilagyan ng sabon. Pasulyap-sulyap siya kay Gabriel na nagsimula ng mag-mop sa may counter ng restaurant. Bakit amoy sabon tong pagkain ko? Where's the manager?
Bulalas ng isang guest. Napangisi siya nang mapagtantong ito na ang tamang oras. Kaagad siyang lumapit sa nagrereklamong guest. I'm really sorry sir, tatawagin ko po ang dishwasher namin. Siya po ang kailangan na managot nito. Galit-galitan na sambit ni Brian. Mabilis naman na kumilos sa mga staff at tinawag si Gabriel sa kusina. May pagtataka sa mukha ni Gabriel nang humarap sa kanila. Anong kaguluhan to, Gabriel? Tingnan mong ginawa mo. May sabon ng pagkain ng customer natin. Nagpapakatamad ka na naman ba? Hindi mo na naman inaayos ang trabaho mo, no? Ilang beses na kitang pinagbigyan dahil iniintindi kita. Pero sobra na to, Gabriel. Pagbubunga nga ni Brian habang pinapahiya ang lalaki sa harapan ng customer. Hindi naman maintindihan ni Gabriel ang mga inaakusa ni Brian sa kanya. Lalo pat hindi naman totoong ilang beses na siya nitong pinagbigyan. Dahil kahit kailan ay hindi siya nagpapakatama doon. Sorry sir. Sa pagkakataong to ay mas maigi na yatang tanggalin ko na siya. Ani Brian ang balingan ng customer. Maging ang customer ay nagulat sa naging desisyon ni Brian. Gusto lang naman ng guest na palitan ng restaurant ang pagkain na kakainin sana nito kanina. Ngunit, mas malala pa roon ang ginawa ni Brian. Natahimik na lamang si Gabriel, hindi na nakapagsalita. Nang break time ay mabilis na hinila ni Brian si Gabriel patungo sa CR. Halos kalad ka rin niyang lalaki dahil sa galit. Patulak niyang binitawan ng lalaki at mabilis niyang inundoyan ng suntok ang sikmura nito. Napayuko pa si Gabriel sa lakas ng suntok na natamo. Sinundan niya iyon ng isa pang sapak sa mukha. Ngayong tanggal ka na sa restaurant na to. Wala ka na magagawa. Alam kong pinopormahan mo si Trisha. Kaya siya naging malamig sa akin. Napakalaki mong ahas. Bulyaw niya kay Gabriel. Nagulat siya nang bigla na lang tumawa si Gabriel. Ahas? Wala pa nga akong ginagawa, ahas agad. Ikaw nga, may pa-babe-babe ka pa dyan kahit may girlfriend ka na. Nakailan ba ako? Talaga bang ako ang ahas? O ikaw yon? Huwag mong ipuna sa akin ang dumi mo. Ani Gabriel na nakangisi. Nagulat siya at hindi agad nakareact. At nang matauhan siya ay kaagad niyang inundayan ulit ng suntok ang mukha nito. Isang staff ang nakakita sa ginawa niya na kaagad na umawat sa kanya. Pumalag siya at balak pang suntukin si Gabriel. Pero marami nang pumasok at nakaalam sa kanila. Lumayas kang buwisit ka! Huwag ka na magpapakita rito, hayop ka! Sinikap niyang umiyak upang mas mukha pa siyang kawawa sa paningin ng lahat ng nandoon. Kailangang si Gabriel ang magmukhang masama sa mga mata ng iba. Iyong hayop na Gabriel bang hinahanap mo, tanda? Wala na siya. Pinalayas ko na. At huwag mong hintayin na ikaw naman ang ipakaladkad ko rito. Pagbubuhulin ko kayo ng Gabriel na yun eh. Iritadong bulyaw ni Brian kay Amando. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Amando na ganitong uri ng lalaking nagustuhan ng anak niya. Mabuti na lamang at mukhang natauhan na ang anak niya. At hindi na masyado nakikipagkita kay Brian. Nagpunta siya sa umagang yon upang bulabugin na naman ang restaurant sa presensya niya. Kahit papaano ay nandun pa rin ang pag-asa sa puso niyang baka nagbago na si Brian. Matapos na hindi nakausapin ng anak niya. Gusto niya pa rin nabigyan ng chance ang lalaki para sa anak niya. Kaya lang, mukhang wala ng pag-asa si Brian. Pinalayas na ni manager yung aso niyo, Mang Mando. Bago niya pinalayas, binugbog niya muna. Ani naman ang isang staff ng restaurant, tapos ay humagalpak ng tawa na ani mo'y may nakakatawa. Namilog naman ang mga mata niya nang marinig ang bagay na yon. Hindi lamang pinaalis si Gabriel doon kundi sinaktan din. Mukhang hindi na iyon makatarungan. Kaya umalis kaagad siya sa restaurant at tinawagan ng tauhan. Diego, may ipapagawa ko sa'yo. Imbestigahan mo ang tungkol sa pagkakatanggal ni Gabriel. Pagkatapos iimbestigahan mo rin ang tungkol sa mga transaksyon at activities ni Brian. Copy po. Ani Diego sa kabilang linya. Kung pwede niya lang sanang harapin si Gabriel ngayon, ay kanina niya pang ginawa.
Gusto niyang kausapin ng binata. Gusto niyang malaman ang sitwasyon nito at kamusta ang mga sugat nito. Nag-aalala siya para kay Gabriel. Isang linggong dumaan bago ulit may narinig si Amando mula kay Diego. Sa pagkakataong yon, ay ang hinihintay niyang resulta ang ire-report ni Diego. Sir, may mga reports kayong kailangang malaman tungkol sa mga pinagagawa ni Brian. Konektado ito sa negosyo ninyo. Kailangan niyong mabasa kaagad ito. Ni Diego. Mukhang nagmamadali ito. Kaya hindi na siya naghintay pa ng ibang pagkakataon at kaagad siyang nagpunta sa opisina niya sa bahay. Nandoon si Diego sa opisina niya nang makarating siya. Sir, eto po. Ni Diego tapos iginiya siya ni Diego sa mesa. Kumunot ang noon niya nang makita ang mga papel doon. Halos umabot ng 1.5 million ang ninakaw sa bank account ng restaurant. Si Brian po. Mula pa nung pumasok siya bilang manager ng restaurant hanggang ngayon. Paliwanag ni Diego. Tiningnan niya ang lahat ng mga papel. Lahat ng mga iyon ay patunay na gumamit ng ibang pangalan si Brian upang makapagnakaw sa pondo nila. Hindi niya naman aakalaing kung hindi dahil sa case ni Gabriel ay hindi niya malalaman ang tungkol sa malaking kaso ni Brian. Naungkat lamang iyon kung kailan nangyari iyon kay Gabriel. Napakatagal na pala ng problemang iyon. At ngayon lang nila nalaman. Mukhang magaling sa pagnanakaw itong si Brian. Tingnan natin ang mga CCTV footages ng restaurant. Kailangan natin ng mas solid na ebidensya. Mariing utos niya kay Diego. Ilang beses niyang binigyan ng tsansa si Brian. Kahit hindi siya boto sa lalaki ay ipinilit niya para sa kaligayahan ng anak niya. Dahil nakita niyang mahal na mahal ito ni Trisha. Ngunit ngayon ay hindi niya na pwedeng baliwalain ito. Kung nakaya nitong pagnakawan ng restaurant ng sariling girlfriend, ibig sabihin nito, hindi nito minahal ang kanyang anak. Linggo at walang pasok kaya nagtungo si Amado sa restaurant upang makuha ang CCTV footage. Ang inaasahan niyang kuha tungkol sa pagnanakaw ng lalaki sa restaurant ay hindi niya inaasahang mas lalala pa. Dahil nakuha pa sa CCTV footage ang pakikipagtalik nito sa ibang babae sa loob mismo ng opisina ng restaurant. Mo'y binuhusan siya ng napakalamig na tubig dahil sa nakita. Ang boyfriend at lalaking mahal na mahal ng kanyang anak ay nakikipaglaro ng apoy sa iba sa tuwing nakatalikod ang kanyang anak. Kailangan na itong malaman ni Trisha. Hindi na ako mananahimik sa bagay na to. Diego, ayos lang sa akin ang perang nawala. Ngunit ang panluloko niya sa anak ko ay hindi nakatanggap-tanggap. Hindi pwedeng maging bulag at bingilang ako sa bagay na to. Niya at umalis ka agad sa restaurant na iyon matapos makuha ang CCTV. Ang pagpapatakbo ni Diego katulad ng ipinag-utos ni Banda mabilis. Kailangan nilang makarating kaagad sa bahay upang malaman ng kanyang anak ang lahat. Hindi niya alam kung paano niyang sisimulan ngunit kailangan na nitong magising sa katotohanan na hindi nito minahal ng taong minahal nito. Kaya lang sa entrada pa lamang ng bahay, iisang umiiyak ng Trish ang sumalubong sa kanila. Kaagad itong yumakap sa kanya habang patuloy lamang na humahagulhol. May nagpadala ng voice record sa akin through email at hindi na natapos ni Trish ang sasabihin dahil sa sakit na nararamdaman. Kaya umakyat si Amando at sabay nilang pinuntahan ang silid ng anak. Nakita nilang dalawa ang mensahe doon. Tinago ito ni Kuya upang hindi masaktan ang kalooban ninyo, ma'am. Pero matapos ng ginawa ng boyfriend niyo sa kuya ko, ay hindi na ako mananahimik pa. May bagay kayong dapat malaman. Pakinggan niyo ang boses sa pinadala kong voice record at kayo nang humusga. Ang lalaki nagsasalita ay ang mismong boyfriend ninyo. Magalit man ang kuya ko ay wala na akong pakialam. Gusto ko lang na makamit ang kustisya para sa kapatid ko sa ganitong paraan. Tapos, kasunod noon ay ang recording ng boses. Sobrang linaw at lakas niyon. Mukhang malapit ang kumukuha ng boses. Kumuyom ang kamao niya matapos marinig ang lahat ng nilalaman ng audio na pinadala. Sa huli, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang yakapin na lang ang anak. Doble ang sakit na nararamdaman niya ngayong nalaman niya ang matinding paghihirap na nararanasan ng kanyang anak. Nung una pa lang,
Hindi na talaga maganda ang pakiramdam niya para sa Brian na yon. Mabuti na lang at naisipan niyang magpanggap na pulube upang malaman ang tinatago nitong baho. Iyon ang nagbigay ng daan upang mas makilala niya pa si Brian. Sa pagkakataong to ay wala nang salitang second chance. Dahil sinaktan nito ang kanyang anak, ay pagbabayaran niya ito. Pinagmasdan ni Amando si Gabriel. 2 buwan na ang dumaan nang paalisin ito sa restaurant nila. Sa ngayon ay nag-iingat pa rin sila na hindi matunugan ni Brian ang plano nilang paghuli rito. Kaya wala pa siyang kayang gawin para makatulong kay Gabriel. Ngunit paunti-unti ay gusto niyang makatulong sa lalaki. Malaki ang naging ambag nito sa buhay ng kanyang anak. Ito ang nandoon noong ilang beses itong sinaktan ng Brian. Ramdam niya ang pagmamahal nito para sa kanyang anak. Ngunit hindi lang nito masabi-sabi. Naghahakot ng banyera ng isda si Gabriel at dinadala sa mga nagbebenta ng mga isda. Binabayaran nito ng mga tindahan upang hakutin ang mga bilhin nitong isda sa fish landing. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Gabriel matapos na mahakot ang isang banyera ng isda. Binilang nito ang iilang barya na nakuha nito sa pagbubuhat ng mga isda. Kumpara sa restaurant ay kakaunti lamang ang kinikita niya rito sa pagbubuhat ng kung ano-ano sa palengke. Nakakapagod ang trabaho pero kaunti lang ang nakukuha nito. Sa susunod na araw ay minatsagan ulit siya si Gabriel. Ganoon pa rin. Kahit pagod na, kita pa rin ang pagkakangiti nito habang kausap ang mga tindera na pinagsisilbihan nito. Nang makita niyang tumambay na si Gabriel sa isang kapihan ay lumapit na siya. Mang Mando! Gulat na bulala si Gabriel nang makita siya. Ngumiti siya ng may pait. Kamusta ka na? Hindi na kita nakikita sa restaurant kaya hinanap kita. Bumakas ang lungkot sa mukha ng lalaki nang banggitin niya iyon. Napabuntong hininga siya. Pwede mo ba kaming samahan ng kaibigan ko? Kaya ako nandito para sa bagay na yon. Niya sa binata. Iyong parating nanlilibre sa inyo ng lome sa labas ng restaurant? Nito. Tumango ito at ngumiti. Kung wala ka nang gagawin, pwede bang magpasama sa'yo, iho? Kaagad naman itong tumango ni hindi man lang ito nagdalawang isip. Namangha ito nang dalhin niya ito sa isang mamahaling sasakyan. Panay yung pagsasalamat nito kay Diego para sa mga kabutihang ginawa ko ni Diego para sa kanya. Napangiti na lamang siya sapagkat hindi pa naman talaga alam ni Gabriel ang totoo. Dumating sila sa malaking bahay. Natigilan si Gabriel nang mapagtantong bahay iyon ni Tresha. Iho, malaking pasasalamat ko at dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Nagpapasalamat ako at nakilala kita at naging parte ka ng restaurant namin. Panimula niya. Nang lingunin niya si Gabriel, ay bakas ang pagtataka sa mga mata nito. Halatang nagugulahan ito sa mga narinig sa kanya. Ngumiti siya sa lalaki. Ako si Amando Revamonte. O tawagin mo na lang ako sa nakasanayan mong itawag sa akin, Mang Mando. Namilog ang mga mata ni Gabriel sa nalaman. Ngayon niya gustong magpakilala kay Gabriel dahil ito na ang tamang oras para doon. Kung ganon, kayo ang may-ari ng restaurant na. Hindi na natapos si Gabriel ang sasabihin at napatakip ng bibig. Oo, iho. Ako nga. At ako rin ang ama ni Trisha. Pag-amin niya. Hindi pa nakahuma sa pagkakagulat si Gabriel nang isang bulto ng lalaki ang biglang pumasok sa bulwagan ng bahay. Si Brian. Hindi nila ito inimbitahan pero heto ang lalaki at walang kaabog-abog na pumarada sa harapan nila. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Nagnanakaw kayo, no? Baliw ni Brian sabay turo sa kanilang dalawa ni Gabriel. Galit namang nakatingin lamang siya kay Brian. Sumagot kayo. Mabuti na lang at dumating ako. Nasaan ang mga maids dito? Bakit napakapasok ang mga gago na to dito? Tinuro sila ni Brian na animoy itong amo sa mansyon na yon. Kaya hindi na siya nakapagpigil at tinanggal niya ang wig niya at ang bigote. Nang matanggal niya ang nilagay sa mukha niya, ay saka lang siya nakilala ni Brian.
Hindi naman ito nakakilos matapos nitong malaman ng totoo. Tito, kayo pa lang. Ako nga, Brian. Ngayon mo sabihin kung sinong magnanakaw ang pinagsasasabi mo. Putol niya sa sasabihin ng lalaki. Dumating ang 5 tauhan na tinarangan ng entrada ng bahay. Hindi sana ngayon ang tamang oras upang ipakulong si Brian, ngunit hindi sinasadyang nagpunta ito sa bahay nila. Kaya mapipilitan siyang ibunyag na ang lahat. Kung may tao mang magnanakaw sa bahay na to, hindi kami yon, kundi ikaw, Brian. Patuloy niya at sinenyasan ng mga tauhan na dalhin ng mga katibayan sa harapan ni Brian. Pinakita lahat kay Brian ang mga ebidensya ng mga kawalangian nito. Ang CCTV footages, ang mga transaksyon nito sa pagnanakaw nito sa pondo ng restaurant, at ang huli ay ang audio recording na isa rin sa ebidensya na hindi nito mahal ang anak niya at balak lang nitong gamitin sa sarili nitong kapakanan. Saan niyo nakuha yan? Anong kalokohan to? Hindi totoo yan. Mahal ko ang anak ninyo, Tito. Buong buhay ko inalay ko sa kanya dahil mahal ko siya. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga ganito. Gusto lang akong sirain ng mga taong nagbigay nito sa iyo. Depensa ni Brian sa kabila ng mga malinaw na ebidensya. Ilang saglit ay bumaba si Trisha. Kaagad namang tumingala si Brian at akmang lalapit sa babae, ngunit kaagad na humarang ang mga tauhan. Honey, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa ang mga yan. Mahal mo naman ako, di ba? Kaya dapat sa akin ka lang maniwala. Please, honey, huwag mo naman akong husgahan dahil lang sa mga... Hindi na natapos si Brian nagsasabihin nang biglang dumapo ang malakas na sampal sa pagmumukha nito. Galit na tingin ang pinukol ni Trisha sa lalaki matapos itong masampal. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Brian. Alam kong noon pa lang may problema na tayo, pero binaliwala ko yon. Ngunit ngayon, hindi ko na pwedeng baliwalain ang kagaguhan mo. Buliyaw ni Trisha. Binalingan ni Trisha ang mga papasok na pulis sa mansyon. Sir, pakidampot ang trespasser na to. Sabay turo ni Trisha kay Brian. Dahil sa narinig ni Brian sa babae, ay nagalit ang lalaki. Siguro nga, pas mabuting tapusin na natin. Nagsawa na rin ako sa'yo. Boring kang kasama, pero tinitiis ko lang. Kung hindi dahil sa pera mo, baka matagal na kitang isinuka. Hindi na natapos si Brian ang sasabihin ng kwelyuhan nito ni Gabriel at mabilis na sapak ng pinadapo sa panga ng lalaki. Matagal na iyong gustong gawin ni Gabriel, ngunit ngayon lang natupad. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masama si Trisha kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Nanggagalaiti sa wika ni Gabriel. Matapos mabunyag ang lahat, ay hindi na muling nakita ni na Amando si Gabriel. Hindi niya alam kung anong tumakbo sa isipan ni Gabriel at hindi na ito muling humarap sa kanila. Hindi niya alam kung nagalit bang lalaki sa nalaman o baka may iba pang dahilan. Ngunit, kita ni Amando sa mga mata ni Gabriel ang matinding pagmamahal nito sa kanyang anak. Noong sapakin nito si Brian upang masalba ang pride ng kanyang anak, kita niya ang galit doon. At hindi magsisinungaling ang mga matang yon. Galit ba siya pa? Matapos mangyari yon, hindi na siya nagpunta pa rito. Sabi mo po magkaibigan na kayo ni Gabriel, di ba? Ani Trisha na nakapangulumbaba habang nakatingin sa labas. Bakit mo siya hinihintay? Ani Armando at napangiti. Mahal mo na ba yung tao? Matagal bago nakapagsalita si Trisha. Sa huli ay bumuntong hininga ang dalaga. Nalaman kong siya pala yung batang parating na nilibre sa akin ng ice cream sa labas ng simbahan. Kahit papano'y inalam kong pagkatao ni Gabriel. At nalaman ko yon sa matalik na kaibigan ni Gabriel. Ani Trisha at mapait ang ngiti nito. Para akong tanga na walang ibang magawa kundi ang abangan ng pagbabalik ng taong binaliwala ko lang noon. Nagbitiw siya ng matamis na ngiti. Kung ganon, ay matagal na naghintay si Gabriel sa kanyang anak. Matagal na nitong mahal si Trisha, ngunit hindi nito maamin.
Huwag ka mag-aalala, Iha. Hindi ka niya matitiis. Mahal na mahal ka rin nun. Ani niya sa anak. Gulat namang napalingon sa kanya si Trisha. Naaalala niya ang parating kinakwento ni Gabriel sa tuwing nakikita niyang problemado ito. Ang tungkol sa babaeng mahal nito na pag-aari na raw ng iba. All this time, ang anak niya pala ang tinutukoy nito. Hindi niya man lang alam. Napapailing na lamang siya at natawa kalaunan. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Gabriel ay wala naman siyang mukhang kayang iharap kina Trisha. Matapos niyang umamin kay Mang Mando noon tungkol sa nararamdaman niya sa anak nito, na si Amando pala na ama ni Trisha ay parang matutunaw na siya sa hiya. Mayaman ang pamilya ng dalaga. At ano lang ba siya? May 3 kapatid na binubuhay. Wala pa siyang oras para sa sarili niya. Wala siyang oras para unahin ang sarili niyang mga gusto sa buhay. Kaya masasabi niyang hindi pa siya handang ipaglaban si Trisha. Wala pa siyang mukhang maihaharap sa babae. Day off niya ngayon at dapat maglalaba siya pero heto at nakahinga lang siya sa katre habang iniisip ang mga problema niya tungkol kay Trisha. Nagtagis ang bagang niya. Feeling niya, mababaliw na siya. Hanggang sa nagulat siya nang tumunog ang phone niya. Namilog ang mga mata niya nang makita ang pangalan ng babaeng kanina lang ay iniisip niya. Nagdadalawang isip pa siyang sagutin ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang sagutin na ang tawag. Tumikhim siya bago nagsalita. Bakit? Narinig niyang hikbi ni Trisha sa kabilang linya. Gabriel, nasan ka? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, Trisha? Umahon ng matinding pag-aalala sa puso niya matapos marinig ang boses ng kababae habang umiiyak. Hindi naman nagsalita si Trisha kaya't kaagad siyang bumaba. Nagsuot lang siya ng sando at maong nang lumabas ng bahay. Tinanong siya ng kapatid niya pero hindi niya na nasagot sa pagmamadali. Mabilis siyang umangkas sa motor niya at ang ikinaiirita niya ay nakalimutan niya ang helmet niya. Tuloy at kailangan niyang umiwas sa mga checkpoint. Habang bumabiyahe naman siya ay tinawagan niyang babae. Hello? Nanginginig pa ang boses nito sa kabilang linya. Nasaan ka? Parating na ako. Nasa mall ako. Kung saan una mo akong inangkas sa motor mo. Iyong mall na yon. Paliwanag ni Trisha. Naalala niya naman kaagad kung saan bandang tinutukoy nito. Kaya binilisan niya ang pagpapatakbo. Nang makarating siya sa mall na sinabi ni Trisha ay natanaw niya na ito sa labas ng mall. Agad siyang bumaba upang salubungin ng babae. Hindi pa man ito nakakapagsalita ay kaagad niya itong kinabig upang ikulong sa mahigpit na yakap. Nandito na ako. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Aniya tapos ay humiwalay sa yakap upang tingnan ng katawan ng babae kung may problema doon. Ngunit ngiti lamang ang ginanti ni Trisha. Walang masamang nangyari sa akin. Gusto lang kitang makita dahil bigla ka na lang hindi nagpakita. Napanganga siya. Hindi niya lubos akalaing nagmukha lang pala siyang tanga ulit ngayon. Nagtagis ang bagang niya at agad na tumalikod. Gabriel? Tawag ni Trisha kaya napatigil siya. Mahal kita, Gabriel. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Ilang minuto ang dumaan bago siya tumugon sa sinabi ni Trisha. Ito ang hinihintay niya matagal na ngunit ngayon niya napagtanto na siyang hindi handa para rito. May mas deserving dyan sa pagmamahal mo, ma'am. Hindi ako pwede sa'yo. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan. At tsak na hindi mo maiintindihan ang akin. Aniya sa mapait na ngiti. Kaya kong intindihin yon. Sasama ko kung saan ka pupunta. Pwede tayong mabuhay ng simple. Hindi ganong buhay ang gusto ko para sa'yo. Higit pa sa simple ang gusto kong ibigay sa'yo. Ngayon, hindi ko pa kayang ibigay yan kaya hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Aniya sa babae bago tuluyang sumakay ng motor at pinasibad iyon. Lumapit siya sa isang taxi sa unahan
upang kunin si Trisha sa mall na pinag-iwanan niya. Sa ngayon, hindi niya kayang ihatid ang babae katulad ng dati. Ni kahit ang huminga sa parehong hangin na hinihingahan ni Trisha ay hindi niya magawa. Natatakot siya, hindi sa babae, kundi sa sarili niya. Baka kasi bigla na lang siya maging makasarili at bigla na lang tugunan ng pagmamahal ng babae kahit hindi pa siya handa na harapin ang mundo nito. 2 taon na nakalipas. Sa wakas ay nakapagtapos na rin ng isang kapatid niya sa high school. Tapos na si Chinchin sa high school ay kaagad itong nagtrabaho sa isang factory. Dati pa itong nangangating magtrabaho at gusto na rin daw makatulong sa kapatid. Tuloy at nahikayat din ng 2 mas bata niyang kapatid na magtrabaho din kaagad after makapagtapos sa high school. Kaya lang, ayaw niyang gawin iyon ng 2 kapatid. Baka kasi mawalan ng mga ito ng ganang tapusin ng college kapag nagsimula ng kumita. Kuya, anong plano mo doon sa nag-o-offer ng scholarship sa'yo? Opportunity na yan, kuya. Hindi mo dapat yun sayangin. Ani Chinchin isang gabi bago sila matulog. Pareho silang nasa sala at nakatingin sa kalangitan. Maraming mga bituin sa gabing yon. Wala nang mawala si na mama at papa, ikaw nang bumuhay sa amin. Give up mo ang college para lamang makapag-aral at mapalaki mo kami. Siguro naman oras na para sarili mo naman ang asikasuhin mo, kuya. Ani ng kapatid niya sa kanya. Kumunot ang noon niya ng balingan si Chinchin. Ano bang sinasabi mo, Chin? Kailangan niyo pa ako at magtatapos pa ang mga kapatid mo. Hindi pwedeng sabihin mong unahin ko ang college na yan para... Kuya, kailangan mo ipagpatuloy ang pag-aaral. Alam kong gustong-gusto mo na mag-aral pero dahil sa amin, hindi mo yun magawa. Gawin mo to, hindi para lang sa sarili mo kundi para sa lahat. Kapag nakapagtapos ka, mas makakakuha ka ng magandang trabaho at mas malaki ang sweldo. Pwede mo nang ipagpatuloy yung iba mo pang mga plano kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kuya. Putol ng kapatid sa gusto niya pa sanang sabihin. Napabuntong hininga na lamang siya. Kuya, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mga kapatid natin. Malaki na ako at sumasahod na sa factory na pinapasukan ko. Kakayanin ng kita ko roon ang pang-araw-araw natin. Sa ngayon, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Patuloy ng kapatid. Natahimik siya. Dahil sa sinabi ni Chinchin kaya napagtanto niyang tama ito. Papaano niyang aayusin ang sarili para kay Trisha kung wala siyang gagawin para doon. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang balang araw, hindi na siya mahihiyang harapin pa ang babae. Kaya sa huli, tinanggap niya ang scholarship at kumuha ng course na related sa business. Ginapang niyang pag-aaral habang nagtatrabaho upang may panggasta sa mga projects at kung ano-ano pa. Araw-araw naman na pinapalakas ng mga kapatid niya ang loob niya para magpatuloy siya sa pangarap niya. Huwag ka mag-alala, kuya. Caring-carry ko ang pagpapaaral sa mga kapatid natin. Mas na-e-inspire pa nga ako magtrabaho ngayon dahil alam kong para sa atin ang lahat ng ginagawa ko. Isang araw ay sabi ni Chinchin matapos ang duty nito sa pinagtatatrabahuhan. Malaking pasasalamat niya kay Chinchin dahil hindi na kailangang alalahanin pa ang mga kapatid dahil responsable na si Chinchin. Ayaw niyang biguin ang mga kapatid niya nagtiwala sa kanya. Samantala, tahimik naman si Trisha habang nakatingin sa labas ng bintana ng airplane. 6 na taon ang nakaraan simula nung magdesisyon siyang pumunta ng ibang bansa upang mag-unwind. Sumunod ang kanyang ama doon at sinamahan siya. May update siya sa negosyo nila kaya kahit malayo siya ay maayos niya pa rin na naaasikaso ang mga kakulangan ng mga restaurants nila. Pagkatapos ng 4 na taon ay handa na siyang sumugal muli. Hindi siya nagpunta sa ibang bansa para mag-move on, kundi umalis siya para ihanda ang sarili kapag nagkita ulit sila ni Gabriel. Hanggang sa mga oras na yon ay laman pa rin ng puso niya ang lalaki. Balak niyang magtapat muli at kapag nabigo siya ay babalik lang ulit siya sa ibang bansa upang ihanda ulit ang sarili. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapayag si Gabriel. Mahal siya nito at alam niya dahil sa pride nito kaya ayaw nitong patulan siya. Gusto niyang isipin nito na hindi importante sa kanyang estado ng buhay nito.
Wala siyang pakialam kahit pa magdildil sila ng asin. Titiisin niya ang kahit na anong kayang ibigay ni Gabriel. Pagkababa nila sa airplane ay napatingin siya sa payapang kalangitan. Sa wakas ay nandito na silang muli sa Pinas. Napangiti siya at sumunod sa ama na palapit sa kotseng naghihintay sa unahan. "Welcome back po," ani Diego na nakangiti. "Salamat Diego, nakahanda na bang lahat doon?" ani Amando na may makahulugang ngiti sa labi. "Opo," ani Diego. Tapos ay nagsimula na silang umalis. Hanggang sa ilang saglit ay humintong sasakyan sa labas ng restaurant na dating pinapatakbo ni Brian. Hindi alam ni Trisha kung bakit sila naunang pumunta roon ngayon. Tsaka hindi maganda ang alaala niya sa branch na lang yon dahil kay Brian. "Tara na Iha, kanina pa siya naghihintay sa'yo," ani ng ama na may kakaibang ngiti sa labi. "Siya?" ani niya na may pagtataka sa mukha. Ngunit ngumiti lang sa kanya ang papa niya kaya sumunod lamang siya sa ama. Hanggang sa makapasok sila sa loob at kaagad niyang napansin ang pagbabago sa loob ng restaurant. Mas gumanda ang ambience ng restaurant ngayong iba nang may hawak niyon. "Nasa opisina siya Iha. Puntahan mo siya at dito lang muna ako sa labas maghihintay," ani ng papa niya. Kumunot naman ang noo niya. Kanina pa panay siya ang kanyang ama. Ayaw naman itong sabihin kung sinong naghihintay sa kanya. Naisip niya tuloy, baka isa sa kaibigan niya ang bumisita sa restaurant nila. Napangiti na lamang siya nang magtungo sa opisina. Saktong binuksan niya ang pinto nang tumambad sa kanya ang pamilyar na likuran ng lalaking nakasuot ng dress shirt na puti at trouser. Nakatalikod ito at nakatingin sa labas ang bintana habang hawak sa kabilang kamay ang kulay gintong alak. Kaagad na sinalakay ng malakas ng kabog ang dibdib niya. Pamilyar na kabog dahil kalala ito ng puso niya. Nang humarap sa kanya ang lalaki ay tumulo ang luha niya. Tama nga siya. Nasa harapan niya na nga ito. "Gabriel?" banggit niya habang nakatitig sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya. Mula sa tindig at ayos, masasabi ni Trisha na malaki na ang ipinagbago ng lalaki. Animoy, hindi na ito ang dating Gabriel na nakilala niya. Binaba nito ang alak at mabilis na lumapit sa kanya upang ikulong siya sa mainit nitong yakap. Hindi maampat ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganitong yakap ang sasalubong sa kanya sa pag-uwi niya. "I'm sorry. Huli na ba ako?" bulong nito sa tenga niya. Umiling siya at ngumiti. "Hindi pa. Kasi ikaw pa rin." Mas humigpit ang yakap ni dito sa kanya nang marinig ang sinabi niya. "Thank you. I'm really sorry kung natagalan." Nito kalaunan. Nang humiwalay ito sa yakap niya, hinawakan ito ng malapad na kamay ang mukha niya. Pinagmasdan siya nito. Nagsalubong ang mga mata nila at pinagmasdan ng isa't isa. "So you're the new manager na pinagmamayabang ni Papa?" Ani at natatawa pa. Sumilay nakakaloko nitong ngisit ng mga. "Ako nga." Pareho na lamang silang natawa. Ilang saglit ay bumaba ang mukha nito upang halikan siya. Napapikit siya dahil sa halik na yon. Nang magmulat siya ng mata ay sumalubong sa kanya ang namumungay nitong mga mata. "I love you." Nito sa masuyong paraan. Akala niya kailangan niya pang lokohin ulit si Gabriel para masabi niya lang na mahal niya ito. Akala niya kailangan niya pang gumapang upang pagbigyan siya nito. Ngunit hetong lalaki ay sinasabi sa kanya ang nararamdaman nito. Tinupad nga ni Gabriel ang pangako nitong haharap ito sa kanya sa oras na handa na ito at may maipagmamalaki na sa kanya. Sa loob lamang ng 2 taon ay nagkaroon ito ng sariling bahay at sasakyan at napalaki pa ni Gabriel ang hawak na restaurant. Hindi niya alam noong nasa ibang bansa siya na kalahati ng mga hawak niyang branches ay si Gabriel mismo ang nag-aasikaso. Nalaman niya lamang iyon mula sa kanyang ama. Talagang nagsikap ang lalaki para maging deserving lamang sa pagmamahal niya. Hindi lang siya nagpakahirap sa relasyong yon. Sa kabila ng lahat, nandyan si Gabriel na matagal na palang naghihintay sa kanya.
Wala sa kalingkingan ng paghihintay niya ang paghihintay na nagawa ni Gabriel para sa kanya. Dahil noon pa lamang mga bata pa sila, ay minahal na siya nito. Hindi niya inakalang siya pala ang dahilan ng unang pag-ibig nito. 6 na buwan ang dumaan, maririnig ang sigawan ng mga tao matapos sa mga itong itaas ang wine glass para sa isang toast. Nagsipag-ingayan ng mga baso na magsimulang halikan ni Gabriel si Tresha. Samantala ay napapangiti na lamang si Amando habang pinagmamasa ng anak na masayang masaya kasama ang lalaking mahal na mahal nito. Sa pagkakataong iyon ay nasa tamang tao na ang kanyang anak. Ikinasal na si Tresha at Gabriel sa wakas. At masayang masaya si Amando para dito. Tumayo siya at balak na magtungo sa pool area. Binaba niya ang wine glass niya sa isa sa table ng party. Huminga siya ng malalim bago nagtuloy-tuloy sa pool area. Kaya lang, bago pa siya makalapit doon, ay dumaan ang pamilyar na lalaki. Kaagad niyang sinundan ito. Nakita niyang naglalapag ito ng iniinom wine glass sa gilid. Pagkatapos ay naayos ito ang mga plato sa buffet table. Nang matapos ito sa ginagawa ay umalis doon at takmang pupunta sa likod nang makita siya nito. Namilog ang mga mata nito nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa. Brian? Tawag niya sa pangalan nito. Yumuko lang ito at hindi na magawang tumingin sa kanya. Halatang iniiwasan nitong magkatinginan sila. Ako nga po, sir. Huwag po kayo mag-alala. Nandito lang po ako para magtrabaho. Wala po akong balak na manggulo. Paliwanag na to. Nakalaya ka na pala. Tumangu-tangu siya. Opo. Pasensya na po sa lahat ng nagawa ko noon. Alam ko pong hindi ako mapapatawad ni Tresha kaya sana huwag niyo na lang sabihin sa kanyang nagkita tayo. May pait na mahihimigan sa boses nito. At saka nung makalaya ako, nahirapan din po ako maghanap ng trabaho dahil na rin sa record ko. Ngunit kalaunan ay may tumulong sa akin na naging waiter po nila ako. May asawa at anak na po ako ngayon. Ayoko matulad sila sa akin kaya sinisikap ko pong maghanap buhay upang maibigay ang pangangailangan nila. Napangiti si Amando nang marinig iyon mula kay Brian. Kahit papaano ay masaya siyang malaman na nagbago na ang lalaki. Kahit papaano ay natuto itong baguhin ang pananaw nito sa buhay. Naging isang ulirang ama ito at kita ang pagmamahal nito sa pamilya nang banggitin nito ang asawa at anak. Tinapik niya ang balikat ni Brian. Iho, huwag ka mag-alala. Ang galit ko sa'yo ay naglaho na, matagal na. Ngayon nakikita ko nagbago ka na at may pamilya na. Masaya na ako para sa'yo. Naway maging mas masaya pa ang pamumuhay mo, kasama ang pamilya mo. Tumango naman si Brian at tumulo ang luha kalaunan. Ngumiti siya sa lalaki at hinayaan na itong gawin ang trabaho nito. Abala na ito sa pag-aasikaso sa ibang bisita pagkatapos noon. Napangiti na lamang siya. Bumalik siya kina Gabriel at Tresha. Matagal bago niya nahila si Gabriel mula sa kanyang anak. Nang mapagtagumpayan niya ay sinaman siya ni Gabriel sa may pool. Balak niya mag-iwan ng mga pangaral sa lalaki ngayong ito nang magiging asawa ng kanyang anak. May dala po akong wine dito, sir. Ani Gabriel na nakangiti. Papa nang itawag mo sa akin, ano ka ba? Natatawang sita niya sa lalaki. Napakamot ito sa batok. Salamat nga po pala sa scholarship, sabi nito kalaunan. Natigilan siya at bumaling sa lalaki. Hindi niya inaasahang malalaman ito iyon. Dahil po sa scholarship nakapagtapos ako, kinuha niyo pa po akong bagong manager ng restaurant ninyo. Kaya napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Nung ginawa niyo si Tresha, malaking bagay na po yun eh. Tapos ngayon, kayo pa ang dahilan ng lahat ng to. Natatawa nitong sambit. Lako-lako ka pa rin talagang bata ka. Napabunghalat siya ng tawa. Tumingala siya sa buwan. Tahimik ang paligid at payapa. Kahit hindi ko sabihin ikaw nang bahala sa anak ko, alam kong gagawin mo yon. Ngunit hindi na ako ngayon ng superhero ng prinsesa ko, kundi ikaw na. Kaya papaalahanan kitang hindi madali ang maging superhero niya.
Matigas ang ulo niya at nagmana siya sa mama niya. Aniya tapos ay nagbitiw ng mapait na ngiti. Kayo pa rin po ang superhero niya, hindi magbabago yon. Ani Gabriel. Ilang saglit ay dumating kaagad si Trisha at nakangisi at ang nagpaalam na kukunin muna si Gabriel upang ipakilala sa mga kaibigan. Tumingala siya sa kalangitan at abot hanggang sa mga bituin na iyon ang kanyang pasasalamat. Sa wakas ay pinagbigyan ng kalangitan ang kahilingan niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!